Hindi lahat ng umaga sa Barangay San Roque ay may bagong pag-asa. Kadalasan, pare-pareho lang. Tunog ng tricycle na dumadaan, amoy ng sinangag na tinipid sa mantika at huni ng mga manok na parang laging nag-aaway sa likod bahay. Pero sa bahay ni Lea Marasigan, bawat umaga ay parang exam. Kung paano nila pagkakasyahin ang kulang at kung paano nila itatago ang pagod para hindi magmukhang talo ang pamilya. Si Lea, 23, ay gumigising bago pa sumikat ang araw. May luma silang orasan na minsan ay humihinto, pero sanay na ang katawan niya sa oras. Pagmulat niya pa lang, una niyang naririnig ang mahinang ubo niyang ama niyang si Tomas sa kabilang kwarto. Hindi malakas ang ubo, yung tipong pilit pinipigilan para hindi marinig ng iba. Pero alam ni Lea, kahit pigilan pa ng tatay niya, may bigat na ang bawat hinga. Pa, mahina niyang tawag habang dahan-dahang tinutupi ang kumot. Gising ka na. Sumagot ang tatay niya sa pagitan ng pag-ubo. Oo, gising na. Huwag ka nang mag-alala. Kaya pa to. Kaya pa. Lagi na lang kaya pa. Parang may utang din ang tatay niya sa salitang iyon. Utang na hindi matapos-tapos. Lumabas si Lea at nakita niyang si Aling Mercy, ang nanay niya, ay nakayuko sa palanggana. Halos maputi na ang mga kamay sa kakakuskus at may mga punit-punit na panabla ang apron. Sa tabi, may supot ng labada ng kapitbahay, nakatali na parang laging nagmamadali. Anak, sabi ni Aling Mercy nang hindi tumitingin, pakiinit nga yung tubig, baka mamaya sumakit na naman likod ko. Opo, Nay, sagot ni Lea. Kinuha niya ang takure, nilagyan ng tubig at sinindi ang lumang kalan na minsan ay ayaw magliyab kapag mahina ang gas. Sa sala, naroon si Gio, bunsong kapatid niyang nasa high school, nakahiga sa banig at nakayakap sa lumang notebook. Mukhang nagpuyat na naman sa paggawa ng project pero halatang natutulog siya sa gutom. Nilapitan siya ni Lea at kinalabid ng marahan. Gio, gising, malalait ka. Umungulang kapatid. Ate, may baon ba ako? Napahinto si Lea sa tanong. Sa totoo lang, ilang linggo na niyang iniikot ang baon ni Gio. Minsan biskwit, minsan kanin na may toyo, minsan wala. Pero ayaw niyang ipakita ang bigat, lalo na sa kapatid. Meron, sabi niya kahit hindi pa siya sigurado kung saan niya kukunin. Kumain ka muna, magluluto ako ng itlog. Isa lang ha, biglang singit ni Aling Mercy mula sa labahan. Dalawa sana pero baka makulangan tayo mamaya. Tumanggo si Lea. Kahit sanay na siya sa ganitong usapan, may kirot pa rin. Hindi dahil sa itlog, kundi dahil sa paalaala na bawat bagay, kasing liit man ng itlog, ay pinag-aagawan ng pangangailangan. Pagkatapos ng mabilisang almusal, nagbihis si Lea ng simpleng polo at maon. Hindi bago, pero malinis. May suot siyang maliit na kwintas na matagal na niyang itinatago, bibigay sana ng kaunting lakas ng loob. Habang nagsusuklay, tinitigan niya ang sarili sa maliit na salamin na may lamat sa gilid. Sa mata niya, may puyat at pagod. Pero sa likod nun, may bagay siyang ayaw mawala. Pangarap. Dati siyang scholar. Isang sem na lang sana, makakatapos na siya ng 2 taong accounting program sa City College. Mabilis magbilang ang utak niya. Mabilis umintindi sa resibo, ledger at mga patong-patong na bayarin. Pero naputol lahat nung nagkasakit ang tatay niya at napilitan silang umutang sa lending sa bayan. Walang ibang lumapit noon kundi si Ramon de la Cruz, isang kilalang negosyante na may lending, buy and sell ng luda, at kung ano-ano pang negosyo na laging may kasamang ngiti at laging may kasamang kondisyon. Naalala ni Lea ang una nilang usapan sa sari-sari store ni Aling Nena. Madali lang yan, sabi ni Ramon nakangiti habang pinapapirma ang nanay niya sa papel. Konting interes lang, kapag nakabangon na kayo, bayad nyo rin agad. Pero Sir Ramon, nanginginig na sabi ni Aling Mercy noon, baka hindi namin kayanin agad. E di dagdagan natin ang buwan, sabi ni Ramon parang naglalaro lang ng number. Pero tandaan nyo, alagang-alaga ko ang mga taong tapat magbayad. Tapat.
Parang nagbabanta ang salitang iyon. Ngayon, habang papasok si Leah sa trabaho sa munting hardware sa bayan, ramdam niyang tumitindi na naman ang bigat ng utang. Bawat araw na hindi sila makabayad ng buo, mas lumalaki ang interes. Bawat araw, mas kumakapal ang takot. Pagdating niya sa hardware, sinalubong siya ni Sir Joven. Amo niyang may edad na, mabagal magsalita, pero may kabutihang pangsamata. Leah, tawag nito. Andyan na yung delivery list. Pakisuyo, ayusin mo yung resibo. Ikaw lang talaga marunong magtimpla ng records dito. Opo sir, sagot ni Leah. Mabilis na kinuha ang folder. Sa loob-loob niya, kahit paano, dito siya humihinga. Hindi man mataas ang sahod, may dignidad ang trabaho at may natututunan siya. Habang nagtatala siya, dumating si Lila, katrabaho niyang madaldal at mahilig magbiro para gumaan ang araw. Uy, Leah, bulong ni Lila. May kumakalat na chika. Dumaan daw si Ramon kanina. Nagtanong-tanong daw tungkol sa'yo. Nanlamig ang batok ni Leah. Bakit? Anong sinabi? Wala. Basta ang sabi ni Kuya Dindo, nagtanong kung totoong may lupa kayo sa may dulo ng sapa. Alam mo na yon, yung lumang lupa ng lolo mo. Humigpit ang hawak ni Leah sa ballpen. Yung lupang iyon ang taning pamana. Maliit at hindi pa napapakinabangan pero simbolo iyon ng pamilya. Kapag nawala iyon, parang tinanggalan sila ng huling piraso ng pagkatao. Hindi niya pwede kunin yun, sabi ni Leah, halos pabulong. Alam mo naman si Ramon, sagot ni Lila, umiiling. Kung ano-anong paraan. Hindi na nakapagtrabaho ng maayos si Leah. Sa isip niya, umiikot ang mga numero. Interes, bayad, buwan, deadline. Pero higit sa numero, umiikot ang tanong. Hanggang kailan sila kakayanin ng kaya pa? Bandang hapon, pauwi na sana si Leah nang may biglang humarang sa pintuan ng hardware. Si Kiko, isa sa mga tauhan ni Ramon. Nakasando, may tattoo sa braso at ang tingin ay parang laging may hanap na gulo. Si Leah Marasigan ba to? Tanong nito, kahit halatang kilala siya. Ako, sagot ni Leah, pinipilit maging matatag. Pakisabi, sabi ni Kiko, pinapapunta ka ni Sir Ramon bukas sa opisina niya. May pag-uusapan daw. Huwag ka raw magpapatagal. Baka raw, ngumiti ito. May maabutan kayong hindi niyo magugustuhan. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Leah. Basta, sagot ni Kiko, tumalikod na. Bukas. Nang makaalis si Kiko, parang naubusan ng angin si Leah. Napaubo siya sa maliit na bangko sa gilid ng hardware. Lumapit si Sir Joven. Seryoso ang mukha. Leah, mahinang sabi nito. Narinig ko. Si Ramon. Delikado yan. Sir, halos pabulong si Leah. Hindi ko na po alam. Lahat po ginagawa namin. Huminga ng malalim si Sir Joven. Huwag kang bibitaw sa pag-asa. May paraan pa. Pero kailangan mong maging matapang at maging maingat. Pag-uwi ni Leah, sinalubong siya ng ubo ng ama at ng pagod ng ngiti ng nanay. Sa hapag, may nasinabawang gulay na halos puro sabaw. Umupo siya pero hindi siya agad kumain. Nay, sabi niya, dumaan na naman tauhan ni Ramon. Napahinto si Aling Mercy at biglang nanginig ang kamay. Ano na naman? Pinapapunta po ako bukas. May pag-uusapan daw. Tahimik ang bahay. Si Gio na dati ray maingay, biglang napayuko. Si Tomas, kahit mahina, pilit tumuwid ang likod. Huwag kang pupunta mag-isa, sabi ni Tomas, paos. Sasamahan kita. Pa, agad na sagot ni Leah, hindi mo kayang maglakad ng malayo, ako na lang. Hindi, matigas na sabi ni Tomas, kahit nanginginig ang dibdib. Anak kita, hindi kita ipapabayaan. Doon sa gitna ng maliit nilang hapag, napagtanto ni Leah, hindi lang pala pera ang kulang sa kanila, kakulangan din ng kapayapaan. Pero habang nakikita niyang pilit lumalaban ang pamilya niya kahit gutom at pagod, may isang bagay siyang pinanghahawakan. Hindi siya pwedeng bumigay. At sa loob ng dibdib niya, sa kabila ng takot sa utang,
Sa banta ni Ramon at sa bigat ng responsibilidad, may isa pang lihim na pangarap na unti-unting sumisindi. Balang araw, aahon din sila. Hindi dahil may dumating na himala, kundi dahil pinili nilang lumaban araw-araw. Kinabukasan, bago pa tuluyang magliwanag ang langit, gising na si Lia. Hindi na siya pinatulog ng maayos ng isip niya. Paulit-ulit na bumabalik ang banta ni Kiko, ang kaba sa utang at ang isang mas mabigat na tanong. Paano kung bukas wala na silang mahawakan? Pero may isa pang dahilan kung bakit kailangan niyang tumayo kahit nanginginig ang tuhod niya. May interview siya sa city para sa isang accounting assistant na posisyon. Isang trabaho na kung sakaling pala rin, pwedeng maging simbula ng pag-ahon nila. At kahit pinapapunta siya ni Ramon sa opisina nito, alam niyang hindi niya pwedeng bitawan ng pagkakataon. Sa kusina, tahimik na naghahanda si Lia ng kape para sa ama. Si Tomas nakaupo sa silyang kahoy, pilit na tuwid ang likod, pero halatang hirap ang dibdib. Si Aling Mercy naman ay nagtitimpla ng baon ni Gio. Tinapay na pinahiran ng kaunting margarina, tapos binalot ng maayos para magmukhang kumpleto. Anak, mahinang sabi ni Tomas, sigurado ka ba diyan sa interview? Opo pa, sagot ni Lia, pinipilit maging matatag. Kailangan ko pong subukan, kahit isang beses lang na may chance, hindi ko na po palalagpasin. Napatingin si Aling Mercy sa anak, may halong pag-asa at pangamba. Si Ramon, pinapapunta ka. Pupunta po ako, sagot ni Lia. Pero pagkatapos ng interview, hindi ko po kayang pumunta doon nang walang dala. Kailangan ko po ng lakas ng loob, kahit galing lang sa chance na ito. Tumanggo si Tomas, saka marahang hinawakan ng kamay ni Lia. Mag-ingat ka, huwag kang magmamadali sa kalsada. Hindi po, sagot ni Lia. Pero sa loob niya, alam niyang nagmamadali siya, hindi lang sa oras, kundi sa buhay. Pagdating niya sa hardware, halos kakabukas pa lang. Nandoon na si Sir Joven, hawak ang walis, naglilinis ng harapan. Pagkakita kay Lia, agad itong tumigil. Maaga ka, sabi ni Sir Joven. Opo sir, sagot ni Lia. Sir, may hihingin lang po sana akong pabor. Nagtaas ng kilay si Sir Joven pero hindi masungit. Ano yun? Huminga ng malalim si Lia. May interview po ako sa city. Kung pwede po sana, mahiram ko yung lumang kotse ninyo. Babayaran ko po yung gasolina. Kailangan ko lang po talaga makarating. Saglit na tumahimik sa Sir Joven. Tinitigan niya si Lia na parang binabasa ang pagod sa mukha nito. Pagkatapos, tumanggo rin. Nandyan pa yung kotse sa likod. Matanda na yun ha, hindi na bago. Pero kung maingat ka, aabot kayo. Salamat po sir, mabilis na sagot ni Lia. Salamat po talaga. Lumapit si Lila na may dalang logbook, halatang narinig ang usapan. Uy, Lia, ikaw magdadrive? Kaya mo yan? Napangiti si Lia kahit pilit. Kailangan. Text mo ako pag nasa city ka na, sabi ni Lila, sabay abot ng maliit na pouch. Oh, candy, pangkalma. Alam kong nanginginig ka. Lila, naluha si Lia sa simpleng bagay. Salamat. Uy, huwag kang iiyak, biro ni Lila, pero lumambot ang boses. Pag nakapasok ka dyan, ikaw na ang manlilibre sa akin ng milk tea. Naka-promise dyan, sagot ni Lia, huminga ng malalim. Pag-ikot niya sa likod ng hardware, nakita niya ang lumang kotse ni Sir Joven. Kulay silver na kupas, may gasgas sa bumper at halatang ilang taon nang nakatenga. Binuksan niyang pinto. Sumalubong ang amoy ng lumang upuan at kaunting alikabok, pero sa mata ni Lia, parang sasakyan yon ng pagkakataon. Pag-start niya, umubo ang makina bago tuluyang umandar. Okay, kaya natin to, bulong niya sa sarili. Sa unang bahagi ng biyahe, maayos pa.
Dumaan siya sa palengke, sa maliit na tulay, sa kalsadang may lubak-lubak pero kabisado. Hanggang sa sumikip ang traffic sa bayan at may sumipol na malakas sa gilid. Miss, tabi muna! Sigaw ng isang traffic enforcer. Huminto si Lia. Lumapit ang enforcer na may bilugan tiyan at pawis na noo, si Mang Cardo. Kilala sa lugar na strikto pero marunong din umintindi. Bakit po? Tanong ni Lia, kabado. May one way dyan, miss, sabi ni Mang Cardo. Tinuro ang kanto. Muntik ka na pumasok. Pasensya na po. Mabilis na sagot ni Lia. Nagmamadali po kasi ako. May interview po. Tiningnan siya ni Mang Cardo mula ulo hanggang paa. Saka bumuntong hininga. Interview? Accounting? Napatingin si Lia. Opo, paano niyo po nalaman? Yung folder mo, kita ko. Sagot ni Mang Cardo. Sabay ngiti ng kaunti. Sige, dito ka dumaan sa kanan. Mas mabilis yan. Ingat lang ha. Hindi sa pagmamabilis ang laban ha. Opo, sagot ni Lia. Maraming salamat po. Pagkalampas niya sa bayan, unti-unting lumuwag ang kalsada. Napalitan ng palayan at mga punong kahoy ang mga bahay. Mas tahimik, mas mahangin, pero mas malayo rin sa tulong. Habang tumatakbo ang kotse, tumunog ang cellphone niya. Si Lila. Hello? Sagot ni Lia, naka-loudspeaker. Nasaan ka na? Talong ni Lila. Okay ka pa? Papunta na ako sa highway. Sagot ni Lia. Medyo kinakabahan ako. Normal yan, sabi ni Lila. Tandaan mo, Lia, hindi ka bobo. Ikaw nga yung lagi nagpapasagot sa akin ng inventory dito. Napangiti si Lia. Nang bobola ka. Hindi, totoo, sagot ni Lila. Sabay hina ng boses. At mag-ingat ka, yung kotse ni Sir Joven matanda na. Huwag mong pahirapan. Oo, sagot ni Lia. Text kita pag biglang nag-beep ang kotse. Isang ilaw sa dashboard ang kumislap. Tapos isa pa, parang may sumisigaw na babala ang makina. Ha? Bulong ni Lia. Ano to? Anong nangyari? Talong ni Lila sa kabilang linya. Sandali, sagot ni Lia, kabado. Parang umiinit at bago pa siya makapagsalita ulit, umakyat ang needle sa temperature gauge. Mabilis, mapanganib. Lia, ibababa ko muna, sabi ni Lia. Pilit kumakabog ang dibdib. May problema. Lia! Narinig niya pa ang tawag pero pinutol na niya ang call para makapag-focus. Naghanap siya ng pwedeng tabihan. Pero ang kalsada, halos puro palayan at kaunting puno. Wala ring mga bahay, puro truck ang dumadaan. Mabilis at mabigat. Nakahazard siya at dahan-dahang itinigil ang kotse sa gilid. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng init. Parang sumingaw ang singit na hangin mula sa hood. Lumapit siya, nanginginig ang kamay at binuksan ng dahan-dahan ang hood. Pero agad siyang napaatras. Ang init, Diyos ko. Bulong niya habang tumutulo ang pawis sa sentido. Hindi pa siya tapos sa problema nang mapansin niyang unti-unting lumalambot ang isang gulong. Flat, dahan-dahang bumabagsak ang hangin hanggang halos sumayad sa lupa. Hindi ngayon, pabulong na sabi ni Lia. Pero parang mas lalong lumalakas ang malas. Sinubukan niyang tingnan ang cellphone. No signal. Muli niyang sinubukan. Wala. Parang pinutol ang koneksyon niya sa mundo. Sa paligid, puro malayo. Puro hangin at tunog ng tumara ang truck. Bawat dumaan, parang hinihigop ang lakas ng katawan niya. Umupo si Lia sa gilid ng kalsada. Hawak ang ulo. Nagsimulang maningilid ang luha niya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pagod na siyang lumaban araw-araw na parang may kalaban na hindi niya makita. Lord, bulong niya, nanghinginig ang labi. Hindi ko na po alam. Gusto ko lang naman umangat. Pinahid niya ang luha, pero mas dumami. Sa isip niya, nandyan si Ramon na naghihintay sa opisina. Nandyan ang ama niyang pilit lumalakas. At nandyan ang pangarap niyang parang laging dumudula sa kamay niya. May narinig siyang boses mula sa likod. Mahinahon, pero malinaw, na parang hindi nagmamadali. Parang sanay sa ganitong mga pagkakataon. Miss, okay ka lang ba? Napatingin si Lia. May lalaki sa gilid ng kalsada. Simpleng t-shirt, maong na may bahid ng lupa. At may daladalang toolbag na halatang gamit na gamit. Hindi ito nakangisi, hindi rin mapanhusga ang tingin. Tahimik lang. Parang gusto lang siguraduhin na ligtas siya. Baka pwede kong tingnan, dagdag ng lalaki. Dahan-dahang itinaas ang kamay na parang nagpapakita na wala siyang masamang balak. Mukhang overheat at flat. May tools ako. Napahigpit si Leia sa hawak niyang cellphone na walang signal. Tumingin siya sa gulong. Tumingin siya sa umiinit na hood. At tumingin siya sa lalaki. Hindi niya kilala, pero tila siya lang ang taong nandoon sa oras na iyon. Ako po, naputol ang boses niya sa kaba at hiya. Hindi ko po alam gagawin. Okay lang, sagot ng lalaki. Hinga ka muna. Ako na bahala kung papayag ka. Hindi mapakali ang dibdib ni Leia habang nakatitig siya sa lalaking may dalang tool bag. Sa tono nito, wala namang yabang, wala ring pilit. Parang normal lang na may tumutulong sa kapwa. Pero sa mundo ni Leia, mundong puro banta, utang at panghuhusga, hindi na siya sanay sa normal.
Mabilis niyang pinunasan ng luha gamit ang likod ng palad, sabay pilit na tumayo. "Sige po, kung kaya ninyo," sabi niya, pero halatang may distansya. "Basta mabilis lang po sana, may interview po ako sa city." Tumango ang lalaki. "Okay, una, palamigin muna natin yung makina. Huwag mong bubuksan ng bigla yung radiator cap, delikado." Nagulat si Leia sa kaalaman nito. Sanay ang kilos, parang araw-araw nakakaharap ng ganitong problema. "Ano pong pangalan ninyo?" tanong ni Leia para lang may hawakan siyang impormasyon. "Elias," sagot nito habang inilalapag ang tool bag sa tabi ng kotse. "Elias Navarro." "Ah, Elias," ulit ni Leia, pero hindi niya masyadong inintindi ang apelido. Sa isip niya, magsasaka siguro, taga rito, marahil sanay sa makina dahil sa traktora o kung ano. Habang nagsisimula si Elias, dumaan ang isang habal-habal at bumagal. Huminto sa di kalayuan ng driver, tinitingnan sila. May tindera ring nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya sa tabi ng kalsada. Si Nena, nagbebenta ng saging at mani sa mga dumadaan. Napansin ni Leia ang tingin ni Nena, yung tipong curious pero may konting paghatol. "Miss," tawag ni Nena, "okay ka lang ba? Mainit siya na." "Opo, okay lang po," sagot ni Leia, pero ang totoo, nahihiya siya. Ayaw niyang may makakita sa kanya na umiiyak sa gilid ng kalsada. Ayaw niyang maging kawawa sa paningin ng iba. Sa sobrang kaba at hiya, lalo siyang naging iritable, lalo na nang mapansin niya ang isang teen na may cellphone, parang kumukuha ng video. Si Teng, kilala sa lugar na mahilig mag-post ng kahit ano. "Uy miss, vlog ba to?" sigaw ni Teng, tumatawa, "baka trending." Lalong kumulo ang dugo ni Leia, para siyang pinaglalaruan ng mundo, nasisiraan na nga tapos may kukuha pa ng video. "Hoy!" sigaw ni Leia kay Teng, "tigilan mo nga ako." Tawa nang ang sagot ng teen, sabay atras. "Ay sorry miss, kala ko lang." Nang bumalik ang tingin ni Leia kay Elias, nakita niyang nakaluhod ito sa tabi ng gulong, hinahawakan ng jack at sinusuri ang flat. May bahid ng lupa ang kuko at may putik ang sapatos. Sa isip ni Leia, naghalo ang kaba at pagkadiri, hindi dahil sa tao si Elias, kundi dahil sa pagod at stress na nakaipon sa katawan niya. Bumuntong hininga si Elias. "Miss, kung may spare tire ka, balitan natin. Nandito yung jack, okay pa?" "Hindi ko alam kung nasaan," sagot ni Leia, medyo matigas. "Sa trunk," sabi ni Elias, kalmado, "paki-open." Lumakad si Leia papunta sa likod, binuksan ang trunk. Nandoon nga ang spare tire pero puro alikabok at may amoy ng lumang goma. Sa sobrang inis at kaba, napabuntong hininga siya ng malakas. "Grabe naman," bulong niya, pero narinig pa rin ni Elias. "Okay lang," sagot ni Elias, normal yan sa lumang kotse. Lumapit si Elias sa trunk para kunin ang spare tire. Sa paglapit niya, napansin ni Leia ang pawis at init na galing sa katawan nito. Hindi mabaho, pero amoy araw at trabaho. Sa isang iglap, nag-flash sa isip ni Leia ang lahat ng panlalait na narinig niya mula sa mga tao sa bayan tungkol sa mga magsasaka, mga taong marumi, mga taong walang narating. At dahil pagod siya, dahil nasasaktan siya, dahil pakiramdam niya nilulunod siya ng mundo, lumabas ang pinakamasamang bersyon niya. "Huwag kang lalapit," biglang sigaw ni Leia, nanginginig ang boses. "Layuan mo ako!" Napahinto si Elias, hawak ang spare tire sa kalahati. "Ha? Miss, layuan mo ako, kadiring magsasalat!" Sigaw ni Leia, mas malakas, mas matalim, parang kutsilyo na hindi na niya mapigilan. "Hindi ko kailangan ng tulong mo!" Biglang tumahimik ang paligid, kahit ang hangin parang huminto. Si Nena sa ilalim ng puno, napanganga. Si Bong na habal-habal driver, napatingin sa kanila na parang may napanood na teleserye live. Si Teng, kahit umatras, napatigil din at hindi na tumawa. Si Leia, sa mismong sandaling lumabas ang sigaw niya, parang nabuhusan ng malamig na tubig ang utak. Nakita niya ang mukha ni Elias, hindi galit, hindi umiiyak, pero may bigat na tumama. Isang saglit na pagkabigla, tapos isang tahimik na pag-urong ng dibdib na parang sanay na siyang malabel ng ganon. Hindi sumagot si Elias ng masakit, hindi siya gumante. Dahan-dahan lang niyang ibinaba ang spare tire sa lupa. "Okay," sabi ni Elias, mababa ang boses.
Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pero sa halip na umalis, tumingin si Elias sa kalsada. May paparating na malaking truck. Lumapit siya sa likod ng kotse, inilabas mula sa toolbag ang warning triangle at inilagay sa tamang distansya. Saka siya bumalik sa gulong, parang walang narinig, parang mas importante ang kaligtasan kaysa pride. Nataranta si Leia. Bakit mo pa ginagawa yan? Tanong niya, halatang nababaliw sa hiya at kaba. Hindi siya tiningnan ni Elias habang nagjajak. Kasi delikado dito, hindi ko gustong may masagasaan. Pero sinigawan kita, halos pabulong na sabi ni Leia. Hindi ko trabaho suklian ng galit. Sagot ni Elias, diretso pero hindi mapanakit. Mas importante ngayon na umandar ka. Kung gusto mong umalis agad, kailangan nating matapos. Sa kabila ng hiya, lumuhod si Leia sa gilid, parang batang nasisita ng mundo. Pinipilit niyang magsalita pero walang lumalabas. Nakita niyang mabilis at maingat si Elias. Niluwagan ang lug nuts, tinaas ang kotse, tinanggal ang flat, ikinabit ang spare. Parang may rhythm ang kamay, parang sanay mag-ayos hindi lang ng gulong, kundi ng mga bagay na sira. Habang ginagawa ni Elias ang gulong, lumapit si Nena, bitbit ang isang bote ng tubig. Miss, mahinang sabi ni Nena kay Leia, inom ka muna, namumutla ka. Nahihiya si Leia tumingin, salamat po. Tumingin si Nena kay Elias, Elias, anak, ingat ka, mainit masyado. Tumango si Elias, opo, Nay Nena. Napatingin si Leia, kilala mo siya? Dito yan sa lugar natin, sagot ni Nena. Tahimik lang pero masipag, tumutulong sa mga tao pag may nasisiraan, hindi yan nananamantala. Parang may tumusok sa puso ni Leia, lalong lumalim ang hiya niya. Matapos ang gulong, lumipat si Elias sa hood. Kinuha niyang maliit na rag, pinuksan ang radiator cap ng dahan-dahan matapos palamigin. Sinuri ang hose, may tagas dito, sabi niya, pero kaya pa to ng pansamantalang ayos, may tape ako. Hindi ko na po alam sasabihin, mahinang sabi ni Leia. Pasensya na po. Ngumiti si Elias ng kaunti, hindi masaya, kundi parang pagod na ngumiti sa mundo. Okay lang, pero sana, next time, bago ka manghusga, isipin mo muna kung bakit may putik sa sapatos ng tao. Napaiyak si Leia, pero ngayon hindi dahil sa stress, dahil sa kahihiyan at pagsisisi. Hindi ko po sinasadya, pagod lang po ako, ang dami ko pong problema. Tumigil si Elias sa pag-aayos at tumingin sa kanya sa unang pagkakataon, direkta. Lahat may problema, miss. Yung iba, nakatago lang sa malinis na damit. Walang maisagot si Leia. Sa halip, tumango siya ng paulit-ulit, parang gusto niyang burahin ang sigaw niya kanina. Ilang minuto pa, natapas ni Elias ang pansamantalang ayos. Isinara niya ang hood, pinunasan ang kamay sa rag, saka tumayo. Oh, try mo na, sabi niya. Umakyat si Leia sa driver's seat, nanginginig ang kamay. Nag-start siya, umubo ang makina, pero umandar. Hindi na kasing init, bumababa ang gauge, dahan-dahan. Gumagana, bulong ni Leia, parang hindi makapaniwala. Lumapit si Elias sa bintana. Dahan-dahan ka. Pag naramdaman mong umiinit ulit, stop ka. At pagdating mo sa city, ipacheck mo agad. Opo, sagot ni Leia. Elias, salamat po. At pasensya na po talaga. Tumango si Elias. Ingat, magkano po? Tanong ni Leia. Agad na hinanap ang pitaka. Babayaran ko po yung umiling si Elias. Hindi kailangan, pero hindi. Ulit ni Elias, mas firm pero hindi galit. Kung gusto mong bumawi, gawin mo na lang sa susunod na taong humingi ng tulong sa'yo. Bago pa makasagot si Leia, tumalikod na si Elias. Kinuha ang warning triangle, isinilid ang tools at naglakad papunta sa lilim ng puno. Nagsimulang umusad si Leia palabas ng gilid ng kalsada. Habang umaandar, nakita niya sa side mirror ang tindera, ang habal-habal driver, ang teen na hindi na nagvi-video, at si Elias. Nakatinin lang sa kalsada, parang ordinaryong araw lang ang lahat. Pero para kay Leia, hindi ordinaryo. May isang bagay na nabasag sa loob niya. Yung pagtingin niyang mas mataas siya kaysa sa ibang tao dahil lang mas malinis ang damit niya. At sa pagkabasag na iyon, may puwang na naiwan para sa bago. Respeto, hiya, at isang tahimik na pangakong aayusin niya ang sarili. Kahit magsimula lang sa pag-amin na mali siya. Habang papalayo siya, humigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi niya alam kung mahahabol pa niya ang interview. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya kay Ramon mamaya. Pero alam niya ang isang bagay. May mga pagkakataong ang pinakaunang kailangang ayusin ay hindi ang sasakyan, kundi ang puso ng taong nakaupo sa loob nito. Habang tumatakbo ang kotse palayo sa lugar na iyon, pakiramdam ni Leia ay may humahabol sa kanya. Hindi tao, kundi sarili niyang mga salita. Ang sigaw niya kanina parang nakaukit sa hangin, bumabalik sa tenga niya sa bawat ikot ng gulong. At kahit umandar na ang makina, parang may sira pa rin sa loob niya.
Isang hiya na hindi kayang tapalan ng kahit anong pasensya na. Sinilip niya ang temperature gauge. Normal na, pero hindi siya kampante. Dahan-dahan lang siya magpatagbo, tulad ng bilin ni Elias. Sa bawat pagkakataong may dumadaang truck, napapakapit siya sa manibela. Hindi lang sa takot maaksidente, kundi sa takot na baka bigla ulit siyang tumigil at wala na naman siyang mahawakan. Pagdating niya sa city proper, tanhaling tapat na. Kumakabog ang puso niya habang tinitingnan ang oras. Late na. Tumigil siya sa isang maliit na parking sa gilid ng building kung saan gaganapin ang interview. Nagmamadali siyang bumaba, ayusin ang polo, pinunaan ng pawis sa noo at huminga ng malalim. Okay, Leia, kaya mo. Bulong niya sa sarili, pero halatang hindi siya sigurado. Pagpasok niya sa building, sinalubong siya ng guard na may mahinahong muka, si Kuya Otep. Tiningnan nito ang papel sa kamay ni Leia. Miss, interview? Tanong ni Kuya Otep. Opo, hingal na sagot ni Leia. Late na po ba ako? Sumilip si Kuya Otep sa logbook. 10 dapat. 11:45 na ngayon. Pero try mo pa rin. Nandun pa yata si HR. Salamat po. Mabilis na sabi ni Leia. Halos tumakbo paakyat. Pagdating niya sa office, nandoon ang ilang applicants, tahimik at nakatingin sa kanya. May isang lalaki sa sulok, naka-Amerikana, nakangisi na parang may nakitang katawa-tawa. Si Paolo, base sa name tag. Late, ayos, pabulong nitong sabi sa katabi. Pero sadyang malakas para marinig. Hindi pinansin ni Leia. Lumapit siya sa receptionist at nagsalita ng maayos kahit naninginig. Ma'am, Leia Marasigan po. Schedule po ako 10. Pasensya na po, nasiraan po ako sa daan. Lumabas ang HR, si Miss Carmina Yu. Matangus ang ilong, maayos ang buhok at halatang sanay magbasa ng dahilan kung totoo o hindi. Tininon niya si Leia mula ulo hanggang paa, hindi mapanlait pero mapanuri. Miss Marasigan, sabi nito, malamig pero hindi bastos. You're late. Opo ma'am, sagot ni Leia, yumuko ng bahagya. Pasensya na po talaga, hindi ko po ginusto. Nasiraan po yung sasakyan. Tumahimik si Miss Carmina, saka tumingin sa relo. We value punctuality. Opo, sagot ni Leia, ramdam ang init ng hiya sa pisngi. Pero kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, kaya ko pong patunayan na hindi po ako babaya. Kailangan ko lang po talaga ng chance. May saglit na katahimikan. Narinig ni Leia ang mahinang tawa ni Paolo sa likod. Pero sa halip na mapikon, mas kumapit si Leia sa huling piraso ng tiknitat niya. Sumingit si Kuya Otep mula sa pintuan. Parang hindi sinasadya, pero halatang nakikisama sa kapwa. Ma'am Carmina, si Miss po kanina nanghinginig ba? Mukhang totoo naman po na nasiraan. Tumingin si Miss Carmina kay Kuya Otep. Saka muling tumingin kay Leia. I can spare 10 minutes. 10. Make it worth it. Opo ma'am, sagot ni Leia. Halos maiyak sa pasasalamat. Pumasok sila sa maliit na interview room. Sa 10 minutong iyon, ginawa ni Leia ang lahat ng kaya niyang ipakita. Sinabi niya ang pinag-aralan niya, ang pagiging scholar, ang pagputol dahil sa sakit ng ama, at ang kasalukuyan niyang trabaho sa hardware. Ipinakita niya kung paano siya nag-aayos ng records, nagtatrack ng inventory, at nagbabantay ng resibo para hindi mawala ang kita. Pero habang nagsasalita siya, nararamdaman niya ang bigat sa dibdib, yung paggalit, yung sira sa kalsada, at yung sigaw niya kay Elias. Parang nakakabit sa dila niya ang hiya. Why did you stop studying? Tanong ni Miss Carmina, diretso. Because I had to, sagot ni Leia. Pinipigilan ang boses na mabasag. May utang po kami, at may sakit po tatay ko. Hindi po kami mayaman. Miss Carmina tumanggo, pero halatang hindi madaling matitinag. If you can't manage your time, you can't manage our books. Masakit, pero totoo. Huminga ng malalim si Leia. Ma'am, hindi ko po maipapangako na hindi na ako magkakamali. Pero maipapangako ko po na kapag nagkamali ako, aayusin ko. Hindi po ako sumusuko. Muling katahimikan. Pagkatapos tumayo si Miss Carmina at binuksan ang pinto. That's all, sabi nito. We'll call. Paglabas ni Leia, alam niyang maliit ang chance. At sa labas, nakita niya si Paolo na nakangisi pa rin. 10 minutes lang pala ang kaya. Sabi ni Paolo, kunwari nagbibiro. Okay lang yan, miss. Next life. Hindi sumagot si Leia. Naglakad lang siya palabas. Parang may bato sa dibdib. Sa labi, hinabol siya ni Kuya Otep. Miss, sabi nito, huwag ka mawala ng pag-asa. Minsan yung pinaka-late. Siya pa yung pinaka-desperado.
Kaya mas lumalaban. Napangiti si Lea ng kaunti. Salamat po kuya. Sana po, tama kayo. Pagbalik niya sa kotse, nanginginig ang kamay niya sa paghawak ng manibela. Hindi siya umiyak agad. Tiningnan niya muna ang langit sa pagitan ng mga building. Parang masikip, parang walang hangin. Pagkatapos, doon lumabas ang luha. Tahimik lang, walang hagulgol. Parang pagod na patak. Hindi ko na nga mahawakan ng oras. Paano ko mahahawakan ng buhay? Bulong niya, sabay punas sa pisngi. Pag-uwi niya sa bayan, gabi na, pagod ang katawan, pero mas pagod ang utak. Pagdating sa hardware, para ibalik ang kotse, nandun si Sir Joven, nakaupo sa bangko sa harap, parang naghihintay. Kumusta? Tanong ni Sir Joven. Hindi agad nakasagot si Lea. Sir, late po ako. Binigyan po ako ng 10 minutes. Hindi ko po alam kung tatawag. Umiliw si Sir Joven. Hindi sa paghuhusga, kundi sa pag-aawa. Okay lang. At least sinubukan mo. Huminga ng malalim si Lea. Sir, nasira po ako sa daan. Overheat at flat tire. Napakunot ang noo ni Sir Joven. Paano umandar? Nag-atubili si Lea. Tapos sinabi rin, may tumulong po. Isang lalaki. Elias Navarro po pangalan. Sa mismong pangalan, parang may kuryanteng buhaan sa mukha ni Sir Joven. Bigla itong tumuwid. Elias Navarro, ulit ni Sir Joven. Parang gustong siguruhin. Opo, sagot ni Lea. Bakit po? Tumitik si Sir Joven sa kalsada. Saka dahan-dahang tumawa. Hindi masaya, kundi parang hindi makapaniwala. Naku Lea, ano po? Lalong kinabahan si Lea. Yung tumulong sa'yo. Sabi ni Sir Joven, mas seryoso ngayon. Hindi yan basta-basta. Paano po? Tanong ni Lea. Huminga ng malalim si Sir Joven. Elias Navarro. Siya yung may hawak ng maraming lupain dito sa atin. Tahimik lang. Pero itinuro ni Sir Joven ang malayong direksyon ng palayan sa labas ng bayan. Marami siyang asyenda. 10, kung di ako nagkakamali. At hindi lang yan basta may lupa. Siya yung tipo ng mayamang hindi mo aakalaing mayaman. Nanginig ang tuhod ni Lea. 10, asyenda. Tumanggo si Sir Joven. Oo. At kung anong sinabi mo sa kanya, napahinto si Sir Joven. Parang nag-aalala sa susunod niyang sasabihin. Wala kang nasabi. Masama. Parang biglang bumalik ang hangin sa lalamunan ni Lea. At sabay nawala. Ang sigaw niya kanina, hindi na lang pala sigaw sa isang magsasaka, kundi sa isang taong may pangalan, may kwento, at may dignidad na tinapakan niya. Hindi niya masabi ang totoo, pero hindi rin niya kayang magsinungaling. Sir, mahina niyang sabi, halos pabulong, nakapagsalita po ako ng hindi maganda. Tumango si Sir Joven, walang galit, pero may bigat. Lea, hindi importante kung mayaman siya. Ang importante, tao siya at tumulong siya sa iyo. Doon tuluyang bumagsak ang hiya ni Lea. Parang may apoy sa dibdib niya. Parang gusto niyang bumalik sa kalsada at ibalik ang oras. Bakit po siya ganon? Tanong ni Lea, umiiyak na. Kung mayaman pala siya, bakit siya marunong mag-ayos? Bakit siya nandoon? Bakit siya hindi nagalit? Napailing si Sir Joven. Yan ang hindi alam ng marami. Si Elias, lumaki yan sa bukid. Kahit may minana, pinili niyang kilalanin pa rin ang trabaho ng mga tao niya. Ayaw niyang maging dayuhan sa sarili niyang lupain. Tahimik si Lea, pero ang utak niya nag-iingay. Naalala niya ang sinabi ni Elias, bago ka manghusga, isipin mo muna kung bakit may putik sa sapatos ng tao. Ngayon, mas malinaw. Yung putik pala, hindi tanda ng kababaan, tanda ng pagtrabaho, tanda ng paghawak sa realidad. Pag-uwi ni Lea sa bahay, sinalubong siya ng nanay niyang halatang nag-aalala. Anak, saan ka na? Kanina pa kami naghihintay, sabi ni Aling Mercy. Umupo si Lea sa silya, parang wala ng lakas. Nay, hindi po ako natanggap. Late po ako. Napahawak si Aling Mercy sa dibdib. Ay, Diyos ko.
Sumingit si Tomas mula sa kwarto. Anak, okay ka lang? Tumango si Lia pero luha ang sumagot. Hindi niya pa kayang ikwento lahat. Hindi pa niya kayang aminin ang hiya. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa banig, nakatitik sa kisame, doon niya naramdaman ang tunay na bigat. Hindi lang pala utang ang kinakalaban niya, kundi ang sarili niyang pagtingin sa mundo. At sa gitna ng dilim, may isa siyang desisyon na tahimik na nabuo. Hahanapin niya si Elias, hindi para humingi ng pabor, hindi para bumawi dahil mayaman pala, kundi para humingi ng tawad ng maayos at matutunan kung paano maging taong marunong rumispeto. Kahit wala siyang pera, kahit wala siyang kasiguraduhan, kahit umiiyak siya sa gabi dahil sa utang at pangarap. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Lia kaysa dati, hindi dahil may trabaho, kundi dahil may bigat siyang gustong ibaba. Yung bigat na hindi kayang matakpan ng tulog at hindi rin kayang lunukin ng pride. Habang tahimik pa ang buong bahay, lumabas siya sa may kusina at uminom ng tubig. Nakaupo si Aling Mercy sa dulo ng mesa, hawak ang basang bimpo, tila naghihintay ng tamang oras para magsalita. Anak, mahinang sabi ng nanay, kumusta ka? Kagabi, parang ang layo ng isip mo. Huminga ng malalim si Lia. Nay, may nagawa po akong mali. Napatingin si Aling Mercy. Ano? Nag-atubili si Lia. Hindi niya kayang ulitin ang eksaktong sinabi niya sa kalsada. Parang lason sa dila niya. May tumulong po sa akin nung nasira ako. Tapos, napagsalitaan ko po siya. Nanlaki ang mata ng nanay niya. Ha? Bakit? Pagod po ako. Sagot ni Lia. Nanginginig ang boses. Natatakot. Na late. Tapos may mga taong nakatingin. Lumabas po yung masamang ugali ko. Bumuntong ina si Aling Mercy. Hindi galit, kundi parang nasaktan. Anak, kahit gaano tayo kahirap, hindi natin dapat apakan ng kapwa, lalo na yung tumutulong. Opo, sagot ni Lia. Nakayuko. Kaya po, hahanapin ko siya. Magsusori po ako. Sa kwarto, umubo si Tomas. Lumabas ito, hawak ang dibdib, halatang pinipilit lumakas. Sino yung tumulong? Tanong niya. Nag-aalangan si Lia, pero sinabi rin, si Elias Navarro po. Tumigil ang ama, parang may naaalala. Navarro, ulit niya. Paos. Opo, sagot ni Lia. Sabi ni Sir Joven, may-ari daw po ng maraming hasyenda. Hindi nagbago ang mukha ni Tomas sa salitang may-ari. Mas naging seryoso lang. Mayaman man o hindi, anak, tao pa rin yan. Kung hahanapin mo, mag-isa ka lang. Delikado. Sabasyan lang po, sagot ni Lia. Sa cooperative office daw siya madalas. Tahimik si Tomas. Saka tumango. Mag-ingat ka at sabihin mo yung totoo. Huwag mo nang paligoy-ligoy. Pagkatapos maghanda si Lea at magpaalam, dumiretso siya sa bayan. Hindi siya nagdala ng make-up o pampaganda. Hindi iyon ang pakay niya. Ang dala niya, isang maliit na envelope na may laman. Kaunting pera para sa gas at pambili ng tubig at isang sulat na pinilit niyang isulat kagabi kahit nanginginig ang kamay. Sulat na hindi niya alam kung ibibigay niya, pero gusto niyang meron siyang masasandalan kapag naunahan siya ng hiya. Pagdating niya sa cooperative office, iba ang pakiramdam. Hindi ito tulad ng opisina ni Ramon na puro aircon at formal na ngiti. Dito, amoy palay, amoy lupa at amoy pawis ng taong kumakayod. May mga magsasaka sa labas, may nakabakit hat, may bitbit na sako, may mga babae ring may dalang logbook, may ingay ng timbangan, may sigawan ng presyuhan at may mga batang tumatakbo sa gilid. Lumapit si Lea sa loob at nakita niya sa mesa ang matandang babae na nakasalamin, nakatali ang buhok at mabilis magbilang sa calculator, si Tia Pilar base sa nameplate. Good morning po, sabi ni Lea, magalang. Hinahanap ko po sana si Elias Navarro. Sumilip si Tia Pilar sa kanya mula sa salamin, parang tinatansya kung sino siya. Anong pakay mo kay Elias? Naglunok si Lea. May kailangan po akong sabihin, personal po. Personal? Ulit ni Tia Pilar, medyo nagtaas ng kilay. Marami ring personal dyan, hiha. Pero sige, nandito siya sa likod, may kausap lang.
Tinuro ni Tia Pilar ang likod ng opisina kung saan may maliit na meeting area. Doon nakita ni Leia si Elias, nakaupo sa mahabang bangko, may hawak na papel at kaharap ang ilang magsasaka. Suot niya ang parehong simple at praktikal na damit, hindi pang mayaman, hindi pang CEO. Naka-roll up ang manggas at may hawak siyang ballpen na parang sanay sa kontrata at kwenta. Kasama niya ang isang lalaking mukhang profesional, matangkad, may suot na polo at may ID. Narinig ni Leia ang tawag ng iba sa kanya, Engineer Santi. Nay Rosa, sabi ni Elias, kalmado pero firm. Hindi ko bababaan yung bili sa palay nyo, pero kailangan nating i-check yung moisture para patas sa lahat. Elias, sagot ng matandang babae na tinawag na Nay Rosa, salamat at hindi mo kami niloloko tulad ng iba. Yung middleman kasi grabe kong managa. Umiling si Elias, hindi kita tutulungan para lang maging mabait ako. Tinutulungan kita kasi trabaho nating ayusin yung sistema. Kung lugi kayo, lugi rin ang buong bayan. Nanlaki ang mata ni Leia. Hindi iyon salita ng taong nagpapabango, salita iyon ng taong may paninindigan. Sumingit si Engineer Santi. Sir, yung delivery truck mamayang hapon, ready na yung bodega. Okay, sagot ni Elias, saka tumayo. Sige, ayusin natin. Doon napansin ni Elias si Leia sa gilid. Nagkatinginan sila. Walang ngiti si Elias, hindi rin naman masungit. Parang neutral lang, parang naghihintay kung ano ang kailangan. Lumapit si Leia pero sa bawat hakbang, bumibigat ang dibdib niya. Parang bumabalik ang sigaw niya, parang gusto niyang tumakbo palabas. Elias, mahinang tawag niya. Tumango si Elias. Ikaw yung nasiraan. Opo, sagot ni Leia. Pwede po ba makausap kayo sandali? Napatingin si Engineer Santi kay Elias, parang nagtatanong kung okay lang. Tumango si Elias. Sa tabi, sandali lang. Lumipat sila sa gilid ng opisina, malapit sa bintana. Dinig pa rin ang ingay ng timbangan pero mas pribado. Hindi agad nakapagsalita si Leia. Umikot lang ang envelope sa kamay niya. Ano yon? Tanong ni Elias, diretso. Uminga si Leia ng malalim. Gusto ko po sanang humingi ng tawad, yung sinabi ko sa'yo, nung araw na yon. Tahimik si Elias, hindi siya nag-react agad, hindi rin niya binigyan ng okay lang na mabilis. Parang gusto niyang maramdaman ni Leia ang bigat, hindi para parusahan, kundi para matuto. Alam mo, sabi ni Elias, mababa ang boses, masakit pakinggan yung ganon. Hindi dahil nasaktan lang ako, kundi dahil ganon tingin ng marami sa mga taong nasa bukid. Napaiyak si Leia. Alam ko po, at nahihiya po ako. Hindi ko po kayang ibalik yung oras, pero gusto ko pong magbago. Tumingin si Elias sa labas, sa mga magsasakang nagbubuhat ng sako. Magbago ka, hindi dahil nalaman mong may hasyanda ako. Sabi niya, diretsyong tumama. Napatigil si Leia. Hindi po. Hindi mo alam noon kung sino ako, dugtong ni Elias, pero sumigaw ka pa rin. Kaya tanong ko, kung totoong magsasaka lang ako, kung wala akong apelyido, kung wala akong lupa, hihingi ka pa rin ba ng tawad? Hindi makasagot si Leia agad kasi alam niyang yun ang pinakatotoong tanong at ayaw niyang magkungkunwari. Opo, sagot niya sa wakas, nanginginig. Kahit hindi ko po alam, mali pa rin po ako at hindi ko po gustong maging taong ganon. Kasi araw-araw ko pong nararamdaman yung panhuhusga ng iba sa mahihirap. Tapos ako pala, ginagawa ko rin. Matagal tumahimik si Elias. Pagkatapos, tumango siya ng bahagya. Okay. Nagulat si Leia. Okay po, tinanggap ko yung sorry mo, sabi ni Elias. Pero tandaan mo, hindi natatapos sa sorry ang pagbabago. Nagsisimula pa lang doon. Opo, sagot ni Leia. Mabilis na tumango. Gusto ko po sana, kahit papano, bumawi. Eto po, inabot niya ang envelope. Pangbili man lang po ng gamit na ginamit nyo. O kahit pang kape. Umiling si Elias. Hindi ko kailangan. Pero ang kailangan mo, putol ni Elias, ay ayusin yung sarili mo. Kung gusto mong bumawi, may paraan. Nagtaas ng kilay si Leia. Umasang may ibibigay siyang mission na mabigat. Ano po? Tinuro ni Elias ang loob ng co-op. Kulang kami sa marunong mag-record. Maraming magsasaka hindi marunong magbasa ng kontrata. Hindi marunong magkwenta ng interes. Naaabuso sila. Sabi ni Tia Pilar, kailangan nila ng encoder at marunong sa basic accounting. Marunong ka ba? Napasinghap si Leia. Opo. Accounting po yung tinake ko. Scholar po ako dati. Kung totoo, sabi ni Elias, pumasok ka dito part-time. Hindi ito malaking sahod, pero matututunan mo kung paano gumagalaw ang pera sa bukid at paano mo mapapantay ang laban ng mahihirap. Nanginginig ang kamay ni Leia, parang may biglang liwanag sa isang madilim na kwarto. Pwede po, kahit may trabaho pa po ako sa hardware. Pwede,
sagot ni Elias. After hours, pero seryoso to. Hindi ito pampalubag loob. Trabaho ito. Opo, sagot ni Lia. Halos pabulong. Gagawin ko po. Lumapit si Tia Pilar. Parang narinig ang usapan. Ikaw ba yung Lia? Tanong nito. Opo, sagot ni Lia. Pinunasan ng luha. Kung magtatrabaho ka dito, sabi ni Tia Pilar, walang arte-arte. Dito, mabilis ang oras. Minsan marumi, minsan maingay. Pero kung matibay ka, matututo ka. Tumango si Lia. Opo, sa gilid tumaan si Kagawad Iging. Nakapolo shirt, may babango, at nakangiti na parang artista. Lumapit siya kay Elias. Elias, ayos ha, sabi ni Kagawad Iging. Malakas ang boses. Narinig ko ang dami mong binili na palay. Sana naman, sa piyesta, sponsor ka ulit. Napatigil si Lia. Nakita niya ang pagbabago sa mata ni Elias. Hindi galit, pero malamig. Pag-usapan natin pag malinaw ang budget. Sagot ni Elias. Walang entusiasm. Ngumisi si Kagawad Iging at napatingin kay Lia. Uy, sino to? Bagong staff. Galingan mo ha. Baka mapasama ka sa mga special dyan. Parang may bahid ng panunokso. Naramdaman ni Lia ang init sa pisngi. Pero bago siya makasagot, si Elias ang nagsalita. Kagawad, sabi niya, firm, wag mong ginagawang biro ang trabaho dito. Natigilan si Kagawad Iging. Saka tumawa na lang. Ay, seryoso. Sige, alis na ko. Text mo ko ha. Pag alis ng Kagawad, tumingin si Elias kay Lia. Makikita mo, sabi niya. Maraming nakangiti sa harap, pero may ibang intensyon sa likod. Tumango si Lia. Ramdam ang babala. Bago siya umalis, inalok siya ni Tia Pilar ng papel. Dito, fill up. Start ka bukas. Bring ID at ballpen. At, Lia, tumigil si Tia Pilar. Kung may problema ka sa bahay, sabihin mo, hindi kami charity, pero hindi rin kami bulag. Napatingin si Lia kay Elias. Tahimik lang ito, pero parang may pagpayag sa sinabi ni Tia Pilar. Opo, sagot ni Lia. Lumunok. Maraming salamat po. Paglabas niya ng cooperative office, iba na ang pakiramdam ng hangin. Pareho pa rin ang init ng araw, pareho pa rin ang amoy ng palay, pero may bagong bagay sa loob niya. Hindi sapat para mawala ang utang, hindi sapat para gumaling agad si Tomas, at hindi sapat para talunin si Ramon sa isang iglap, pero sapat para magsimula. At habang naglalakad siya pauwi, mahigpit niyang hawak ang papel ng application sa co-op, alam niyang ito ang unang pagbawi niya, hindi lang kay Elias kundi sa sarili niyang dignidad. Nagsimula ang mga araw ni Lea na parang dalawang buhay na sabay niyang binubuhat. Sa umaga, nasa hardware siya, nag-aayos ng resibo, nagbibilang ng pako, pintura at tubo, tumutulong sa mga customer na parang wala siyang ibang iniintindi. Sa hapon hanggang gabi, sa cooperative office naman siya. Nakaupo sa lumang mesa sa tabi ni Tia Pilar, nakatutok sa ledger at forms, nagtatype ng pangalan ng mga magsasaka at mga sako ng palay na dumarating at umaalis. Sa unang linggo pa lang ramdam na ni Lea kung gaano kabigat ang responsibilidad. Dati, records lang ng hardware ang hawak niya, kita at gastos ng maliit na negosyo. Dito, buhay ng mga pamilya ang nakasulat sa bawat papel. Kung magkano ang ani, magkano ang utang, magkano ang natira. At sa bawat maling numero, may batang mawawalan ng baon, may matandang hindi makakabili ng gamot. Lea, sabi ni Tia Pilar habang itinuturo ang isang kolom. Hindi lang basta minus at plus yan. Kapag nagkamali ka dyan, si Mang Turo hindi makakabayad sa abono. Tapos utang na naman. Opo, sagot ni Lea, seryoso. Double check ko po lagi. Nakatayo sa di kalayuan si Migs, yung batang agritech trainee na paminsan-minsan dumadayo sa co-op para magturo ng simpleng inventory system. Nakangiti siya, pero halatang impressed. Ang bilis mo, sabi ni Migs, tumingin sa screen. Parang sanay ka na dito. Sanay sa takot, sagot ni Lea, kalahating biro, kalahating totoo. Kapag mahirap ka, natututo ka maging mabilis. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may konting ginhawa si Lea. Hindi pa pera ang ginhawa, kundi yung pakiramdam na may direksyon siya. Pero hindi rin nagtagal ang katahimikan. Isang hapon habang pauwi siya galing co-op, naabutan niya sa kanto si Kiko, tauhan ni Ramon, nakasandal sa motor parang sadyang naghihintay. Kasama nito ang dalawang lalaki na hindi niya kilala, parehong nakatingin sa kanya na parang may dalang balak. Lea,
Taon ni Kiko, ngumingisik. Tagal kong hinintay to. Tumigil si Lea pero hindi siya umatras. Sa loob niya, kumakabog ang puso pero may bagong tibay na siyang nararamdaman mula sa mga araw sa co-op, mula sa paghawak ng problema ng iba. Ano? Tanong ni Lea, diretso. Pinapatawag ka ni Sir Ramon, sabi ni Kiko, sabay turo sa envelope na hawak niya. Eto, notice, bukas daw dapat nasa opisina ka. Kung hindi, alam mo na. Kinuha ni Lea ang envelope. Hindi pa niya binubuksan pero parang nararamdaman na niya ang laman, banta, interes at pagkuha ng lupa. Bakit ngayon? Tanong ni Lea, pilit kalmado. Ngumiti si Kiko. Kasi may balita. Lumapit siya ng kaunti, sapat para maamoy ni Lea ang sigarilyo sa hininga nito. May bago ka na raw pinupuntahan. Co-op daw, kay Elias Navarro. Malaki ang mata ni Lea pero hindi niya ipinahalata. So wag ka magtanga-tanga, bulong ni Kiko, mas mababa ang boses. Baka akala mo protektado ka na dahil sa kanya, hindi kanya maproprotektahan sa lahat. Bago pa makasagot si Lea, dumaan si Ate Betchay, yung tsismosang kapitbahay, bit-bit ang plastik ng gulay. Napahanto ito nang makita ang eksena. Ay naku Lea, singit ni Ate Betchay, kunwari nag-aalala pero halatang nag-iipon ng kwento. Ano yan? Bakit ka may kausap na ganyan? Ngumiti si Kiko at tumalikod, sumakay sa motor. Bukas Lea, huwag kang lalapte. Pag-alis ni Kiko, nahulog ang katahimikan sa pagitan ni Lea at ni Ate Betchay, pero halata ang tensyon. Lea, bulong ni Ate Betchay, totoo ba yung sinasabi nila na lagi ka raw sa co-op kay Elias Navarro? Hindi ko alam sinasabi mo, sagot ni Lea, diretso na. Ayaw niyong bigyan ng pagkain ng chismis. Ay nako, Pumiling si Ate Betchay, basta ingat ka. Alam mo naman dito sa atin, pag may nakita silang babae na lumalapit sa mayaman, grabe mag-isip. Hindi na sumagot si Leah. Umuwi siya ng mabilis, hawak-hawak ang envelope na parang apoy. Sa bahay, nadatnan niya si Aling Mercy na pagod, nakaupo sa gilid ng kama ni Tomas na nakahiga at namumutla. Anak, sabi ng nanay, dumating na naman sila kanina. Nanlaki ang mata ni Leah. Sino? Tauhan ni Ramon, sagot ni Aling Mercy, nanginginig ang boses. Nagtanong-tanong, sabi kung hindi tayo makakabayad, kukunin na raw nila yung lupa. Tapos may pinapapirma. Doon na paupo si Leah. Pinirmahan mo? Umiling si Aling Mercy, mabilis. Hindi, natakot ako, pero sabi ko hintayin ka muna. Tinakot niya ako niya. Sabi kung ayaw nating pumirma, may ipapakita daw silang kaso kay Tomas, yung lumang issue sa boundary nung nagdadrive pa siya. Napasara si Leah ng mata. Alam niya yung sinasabi, yung dating amo ni Tomas na nagbintang noon at dahil mahirap sila, halos sila pa ang lumabas na may kasalanan. Lumabas si Tomas sa pagitan ng ubo. Anak, paos na tawag nito. Huwag kang makikipag-away ha. Pa, sagot ni Leah, nilapitan ng ama. Hindi po ako makikipag-away, pero hindi rin po ako papayag na bastusin tayo. Kinabukasan, matapos ang trabaho sa hardware, dumiretso si Leah sa opisina ni Ramon. Hindi siya nagdala ng kasama. Ayaw niyang madamay si Tomas, pero bago siya pumasok, dumaan muna siya sa co-op at kinausap si Tia Pilar. Hindi para humingi ng proteksyon, kundi para humingi ng payo. Tia, sabi ni Leah, pinapatawag po ako ni Ramon. May pinapapirma daw. Naningit ang mata ni Tia Pilar. Yan ang style ni Ramon. Papapirmahin ka sa friendly settlement, pero pagbabasahin mo, lupa na pala kapalit. Kaya po ako natatakot, sagot ni Leah. Hindi ko po alam kung paano lumaban. Tumayo si Tia Pilar. Kinuha ang isang folder at inilabas ang ilang photocopy ng mga lumang kasulatan at computation. Ito, sabi niya, ipakita mo sa kanya. Andito yung record ng bayad ninyo, yung interest na nilagay niya at yung disparity. Hindi legal yan kung sobra-sobra. At isa pa, tumigil siya, saka tumingin kay Leah. Huwag kang pipirma sa kahit ano na hindi mo naiintindihan. Opo, sagot ni Leah. Lumapit si Migs, nakikinig. Leah, may registry of deeds sa bayan. Kung ang lupa nyo titled, hindi basta-basta makukuha yan. Pero kung may pinapapirma, doon kayo pinapasok. Tumanggo si Leah. Salamat. Hindi niya hinanap si Elias. Ayaw niyang gawin itong personal rescue. Pero habang palabas siya ng co-op, nasalubong niya si Elias mismo. Papasok. May dalang ilang papel. Leah, tawag nito.
Napansin siguro ang tensyon sa mukha niya. Okay ka lang. Nag-atubili si Leah. Ayaw niyang magmukhang humihingi ng tulong pero hindi rin niya kayang magsinungaling. Pinapatawag po ako ni Ramon, sabi niya, diretso. May pinapapirma. Nanahimik si Elias saglit, saka tumanggo. Expected. Expected? Ulit ni Leah. Pag may bagong gumagalaw sa co-op, lalo na akong marunong sa records, may mga taong matatakot. At pag natakot sila, maninira sila. Naglunok si Leah. Maninira? Tingin mo ba? Sabi ni Elias, mababa ang boses. Hahayaan ka nilang matuto at tumayo. Yung mga kumikita sa takot, ayaw nilang mawala ang takot. Hindi na nakapagsalita si Leah. Naramdaman niyang may mas malaking laban pa pala sa likod ng utang nila. Laban sa sistemang pinapakain ng sarili sa kahinaan ng iba. Anong gagawin ko? Tanong ni Leah, halos pabulhong. Umayos ang tindig na Elias. Una, huwag kang pipirma. Pangalawa, huwag kang mag-isa sa desisyon. At pangatlo, hinto siya. Tumingin sa kanya ng diretsyo. Kung may magsasabing ginagamit mo ko o may masamang balita tungkol sa'yo, maghanda ka kasi yon ang susunod na bala. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Leah. Anong balita? Hindi sumagot si Elias saglit, saka tumanggo. May mga tao sa bayan na mahilig gumawa ng kwento at si Ramon marunong magpakalat ng kwento. Pag-alis ni Leah papunta sa opisina ni Ramon, dala niya ang folder ni Tia Pilar at ang babala ni Elias. Sa loob ng jeep, naririnig niya ang bulhong ng dalawang babae sa likod, mga hindi niya kilala pero malinaw ang linya. Yun ba yung Leah? Yung lagi daw nasa co-op? Oo, yan yun. Sabi nila, nagpapapansin daw kay Elias. Nakapapit si Leah sa bag niya. Hindi siya lumingon, pero ramdam niya ang sakit. Hindi dahil totoo, kundi dahil mabilis palang mabaliktad ang kwento ng isang taong nagsisikap. Pagdating niya sa opisina ni Ramon, malamig ang aircon, makintab ang sahig, at may resepsyonista na nakaayos ang buhok. Pero sa kabila ng kinis, mabigat ang hangin. Pinasok siya sa loob. Nandoon si Ramon, nakaupo sa malaking mesa. Nangangiti na parang matagal na niyang hawak ang laro. Sa tabi niya, nakatayo ang isang babaeng naka-blazer, si Attorney Vina Solis. At sa kabilang gilid, may folder si Carmi, kilalang kaibigan ni Ramon na mahilig mag-post ng chismis sa social media. Leah, sabi ni Ramon, malambing ang boses pero may kutsilyo ang dulo. Buti at dumating ka. May simpleng papeles lang tayo. Hindi ngumiti si Leah. Umupo siya at inilapag ang folder na dala niya. Sir Ramon, sabi niya, mainat pero matigas. Bago ako pumirma, babasahin ko po muna lahat. Nagtaas ng kilay si Ramon, saka tumawa ng mahina. Ay, matalino na tayo ngayon Dahil ba yan sa bago mong pinupuntahan? Hindi sumagot si Leah. Sa halip, kinuha niya ang papel at nagsimulang magbasa. Alam niyang mula sa puntong ito, hindi lang pera ang laban, pati pangalan niya, pati dignidad niya, pati lupa na huling piraso ng pamilya nila. Hindi nagtagal ang pagpipigil ni Leah sa loob ng opisina ni Ramon. Habang binabasa niya ang simpleng papeles na sinasabi ng lalaki, unti-unting bumigat ang bawat linya. Hindi iyon basta kasunduan sa hulog. May mga salitang transfer, security at collateral na parang maomong tupa pero ang totoo, mga pangil na handang kumagat. Sir, sabi ni Leah, maingat ngunit matigas. Hindi po ito reschedule nang. May clause dito na kapag nag-default kami kahit isang buwan, may karapatan kayong kunin ang lupa namin. Ngumiti si Ramon na parang natutuwa. Ay, nakikita mo pala. Good. Ibig sabihin, marunong ka nang umintindi. Sa tabi niya, nagsalita si Attorney Vina Solis, malamig ang tono. Miss Marasigan, standard po yan sa mga kasunduan. Collateral po ang tawag. Kung gusto nyo ng mas mababang interest,
Kailangan may security. Pero sobra po, sagot ni Lia. Kinuha ang folder na dala niya. Inilapag niya sa mesa ang computations galing kay Tia Pilar. Ito po yung record ng bayad namin. Ito po yung interest na kinakaltas ninyo. Lampas na po sa usury level yung patong. Tumawa si Ramon, sabay sandalan sa upuan. Ay, usury. Nako, Lia. Ang dami mong natutunan sa co-op. Hindi kumibo si Lia, pero naramdaman niya ang tingin ni Carmi sa gilid. Yung tingin na parang may gustong i-post, parang naghihintay ng eksenang sisira sa kanya. Ayaw mong pumirma? Tanong ni Ramon, biglang tumigas ang boses. Fine, pero tandaan mo, Lia, hindi ako bangko, hindi ako charity. May paraan akong maningil. Naglunok si Lia. Hindi po ako tatangging magbayad, pero hindi po ako pipirma sa papeles na hindi patas. Umiling si Ramon saka nagpakita ng isang folder. Kilala mo to? Tanong niya, sabay abot ng papel na may mga lumang dokumento. Yung kaso ng tatay mo, boundary, missing remittance, ganyan-ganyan. Madaling buhayin ulit ang lumang issue. Biglang nanlamig ang katawan ni Lia. Parang may kamay na humawak sa lalamunan niya. Naalala niya ang tatay niyang pilit lumalakas, ang ubo sa gabi, ang nanay niyang naglalaba hanggang madaling araw. Sir Ramon, mahinang sabi ni Lia, pinipilit hindi maninig. Wala pong kasalanan ang tatay ko. Baka, sagot ni Ramon, kunwaring nag-iisip. Pero sa korte, hindi sapat ang wala. Kailangan mo ng abogado, kailangan mo ng pera, at alam mo naman, wala kayo nun. Doon nagsalita si Attorney Vina Solis, parang may konting awa pero nakatali pa rin sa trabaho. Miss Marasigan, if you sign, we can stop pursuing other remedies. Ibig sabihin, kung pipirma siya, titigil ang banta. Kung hindi, gyera. Huminga ng malalim si Lia. Hindi siya pwedeng bumigay, pero kailangan niyang maging praktikal. Sir, sabi niya, bibigyan niyo po ba ako ng kopya para mapabasa ko sa legal aid? Hindi po ako pipirma ngayon. Tumitig si Ramon sa kanya, parang gusto niyang lamunin ng tingin. Pagkatapos, ngumiti ulit. Yung ngitim nakakatakot dahil masyadong kalmado. Sige, sabi niya, bigyan kita ng kopya. Pero Leia, tumayo si Ramon, lumapit ng kaunti. Habang nag-iisip ka, isipin mo rin ang pangalan mo. Minsan, mas mabilis masira ang babae kaysa lupa. Hindi sinagot ni Leia. Tumayo siya, kinuha ang kopya at lumabas na hindi lumilingon. Pero sa labas ng opisina, sa may waiting area, naramdaman niyang umuuga ang tuhod niya. Doon lang niya pinakawalan ang hinga na kanina pa niyang kinukulong. Pagdating niya sa co-op, gabi na. Tahimik na ang paligid maliban sa tunog ng electric fan at pag-click ng calculator ni Tia Pilar. Nandun si Migs, nag-aayos ng file sa isang USB. Kumusta? Tanong ni Tia Pilar nang makita si Leia. Hindi tumitingin pero alam na alam ang bigat sa boses ng dalaga. Tinakot po ako, sagot ni Leia, diretsong umupo. Gamit yung kaso ng tatay ko at gusto nila ipapirma yung lupa. Tumigil si Tia Pilar sa pag-type. Tumingin siya kay Leia, seryoso. Yan ang ginagawa nila sa mahihirap. Hindi sila mananalo sa patas na laban kaya dinadaan sa takot. Naglabas si Migs ng ballpen. May legal aid sa city, sabi niya. Pwede kitang samahan bukas kung gusto mo. Tumanggo si Leia. Pero ang isip niya nasa pamilya. Kailangan ko muna silang kausapin. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Nurse Shai sa bahay. Isang nurse sa Barangay Health Center na kakilala ni Aling Mercy. May dala itong maliit na papel at reseta. Leia, sabi ni Nurse Shai, na-check ko na si Tomas kanina. Mataas ang BP niya at may signs ng chronic respiratory problem. Kailangan niya ng gamot at check-up sa mas malaking klinik. Napaupo si Leia sa gilid ng mesa. Magkano po? May mga programa, sagot ni Nurse Shai. May assistance, pero kailangan ng requirements. Barangay certificate, indigency, mga ganun.
Tutulungan ko kayo. Biglang umiyak si Aling Mercy. Tahimik lang. Hindi ko na alam saan kukunin. Bulong niya. Lumapit si Leia sa nanay niya. Yunakap ito. Nay, may paraan. Huwag po kayong bibigay. Sa kwarto, narinig nila ang mahinang boses ni Tomas. Anak, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin. Pa! Putol ni Leia. Lumapit sa kama ng ama. Huwag niyo pong sabihin yan. Hindi kayo pabigat. Kayo po ang dahilan kung bakit lumalaban ako. Tumitig si Tomas sa kanya. May luha sa mata. May utang tayo. Pero huwag kang magpapababa para lang makabayad. Tumanggo si Leia. Opo. Kinabukasan, sa pagitan ng trabaho sa hardware at co-op, sinimulan ni Leia ang mga hakbang na dati hindi niya alam kung paano. Nag-apply sila ng indigency certificate sa barangay hall, kumuha ng requirements para sa medical assistance at sinamahan si Tomas sa health center para ma-check ulit. Si Pastor Ben, isang community leader, dumaan at nagbigay ng payo. Leia, sabi ni Pastor Ben, kung kailangan nyo ng tulong sa papel, sabihin nyo. May mga taong handang tumulong. Sa barangay hall, nandun din si Kagawad Iking. Nakaupo sa mesa, nakangiti, pero iba ang tingin. Uy, Leia, sabi ni Kagawad Iking, malakas ang boses. Balita ako ha, ikaw na raw ang bagong favorite sa co-op. Naramdaman ni Leia ang init sa sikmura. Kagawad, sagot niya, kalmado pero firm. Nagtatrabaho po ako dun. Yun lang. Tumawa si Kagawad Iking. Ay grabe, seryoso. Sige na, assist ko kayo sa certificate. Basta wag mo ko kalimutan ha. Hindi na sumagot si Leia. Kinuha niya ang papel at umalis. Alam niyang totoo ang babala ni Elias. Sisimulan nila sa chismis. Sa sumunod na mga linggo, mas naging basa si Leia. Sa co-op, tinurukan siya ni Tia Pilar ng mas malalim na sistema. Paano i-record ang moisture content, paano gumawa ng summary para sa delivery, paano i-check ang discrepancy sa timbang. Kung gusto mong tumayo, sabi ni Tia Pilar isang gabi, kailangan mong maging maingat sa detalye. Diyan ka matatalo kapag nagpabaya ka. Opo, sagot ni Leia, seryoso. At dahil sa trabaho, unti-unti may pumasok na dagdag na pera sa bahay. Hindi kalakihan pero sapat para makabili ng gamot ni Tomas at makadagdag sa baon ni Gio. Isang umaga, nakita ni Leia na nakangiti habang nag-aayos ng uniform. Ate, sabi ni Gio, may project kami. Kailangan ng kartulina. Pwede ba? Sa ibang araw, baka masasaktan si Leia dahil wala. Pero ngayon, kahit papaano, nakahinga siya. Pwede, sagot ni Leia, sabay abot ng 20. Pero tipirin mo at huwag mo kalimutang kumain. Napangiti si Gio, parang biglang gumaan ang mundo. Salamat ate. Sa hapon, dumaan si Elias sa co-op. May kausap si Engineer Santi tungkol sa budget ng training. Napansin ni Elias ang bagong ayos ng records sa mesa ni Leia. Maayos, sabi ni Elias. Simple lang pero may bigat ang papuri. Tumanggo si Leia. Tinaray ko po para hindi na mabiktima yung iba ng interes at panluloko. Tumingin si Elias sa kanya. Hindi na neutral tulad dati. May konting respeto. Good, keep going. Sa labas ng co-op, may ilang tao na nagbubulungan. Nakatingin kay Leia. Ramdam niya pero hindi na siya tumitingin pabalik kasi may mas mahalaga siyang hinahawakan ngayon. Hindi ang tingin ng iba, kundi ang pag-angat ng pamilya niya, kahit paunti-unti. Pero sa likod ng bawat pag-angat, may anino pa rin. Si Ramon, si Carmi, at ang chismis na unti-unting pinapalaki. At kahit gumagaan ang bahay nila, alam ni Leia na may darating pang pagsubok na hindi pera ang puhunan, kundi pangalan, lakas ng loob, at katotohanan. Hindi napapansin ni Leia kung kailan saktong nagsimulang lumamig ang tingin ng ilang tao sa kanya, basta isang araw, ramdam na niya. Sa palengke, yung dating bumabati biglang umiilag. Sa tricycle terminal, may mga binatang nakatingin na parang may alam na sikreto. At sa sari-sari store ni Aling Nena, narinig niya ang dalawang babae na pabulong nag-uusap. Yan yung sa co-op, sabi ng isa, kunwari mahina pero sapat para tumama. Eh di ba yung sigaw-sigaw dati? Ngayon naman, kapit sa mayaman. Sagot ng isa pa. Hindi lumingon si Leia. Dumiretso lang siya, bit-bit ang gamot ni Tomas at kartulina ni Gio. Pero sa loob niya, parang may kumakalmot. Dahil kahit anong gawin niya,
Kahit nagtatrabaho siya ng maayos, kahit binubuhat niya ang pamilya, madali pa ring baluktutin ang kwento niya. Sa co-op, mas naging busy ang mga araw. Malapit na ang malaking delivery ng palay sa buyer sa kabilang probinsya. Maaga pa lang, puno na ang bodega. Si Mang Turo, si Nay Rosa at iba pang magsasaka, isa-isang dumating, bitbit ang ani na parang bitbit ang pag-asa. "Nak Lea," tawag ni Mang Turo habang inaabot ang resibo. "Salamat ha. Dati hindi ko maintindihan yung interest. Ngayon, pag may nag-aalok ng mabilis na pera, alam ko na kung paano ako niloloko." Ngumiti si Lea, pagod pero totoo. "Ingat lang po lagi, Mang Turo. Mas masakit po yung mabubudol." Sa isang sulok, si Riza, isang single mom na farmhand, nagbubuhat ng sako kasama ang ibang lalaki. Pawis na pawis siya pero may determinasyon sa mata. "Lea," bulong ni Riza nang makasingit sa pila, "may balita. Yung middleman ni Ramon, umiikot na naman sa mga bukid. Sabi nila bababa daw bili ng co-op." Napakunot ang noon ni Lea. "Bakit?" Umiling si Riza. "Gusto nilang matakot yung magsasaka para sa kanila na lang magbenta. Mas mababa pero cash daw agad." Masikip ang dibdib ni Lea. Alam niya ang galawan. Kapag natakot ang magsasaka, bibitaw. Kapag bibitaw, mawawalan ng supply ang co-op. Kapag humina ang co-op, lalakas ang mga tulad ni Ramon. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Lea. Lumapit siya kay Tia Pilar at Migs na nasa opisina. "Tia," sabi ni Lea, "umiikot na naman yung middleman. Pinapababa nila ang presyo." Tumanggo si Tia Pilar, parang matagal nang alam. "Kanina pa sila. May pumunta rito nagtanong kung magkano bili natin, tapos umalis." "Baka may plano," singit ni Migs. "Kung hindi nila tayo kayang talunin sa presyo, didiskarte yan." Nang gabing iyon, dumating si Elias sa co-op kasama si Engineer Santi. Tahimik ang mukha niya pero ramdam ang tensyon. "May reports ako," sabi ni Engineer Santi. Inilapag ang papel. 3 barangays may nag-iikot na nag-o-offer ng mas mababang presyo pero may kasamang advance na interest. Sumandal si Elias sa mesa, tumingin sa mga ledger. "Classic," sabi. "Gusto nilang ilubog ang magsasaka sa utang tapos kukunin ang ani." "Anong gagawin natin?" Tanong ni Lia, hindi na nagtatago ng kaba. Tumingin si Elias sa kanya. "Gawin natin yung kaya nating kontrolin. Transparent pricing, fast release ng bayad," at tumigil siya, parang nag-iisip. "Security." "Security?" ulit ni Lia. Tumango si Elias. May mga tao na kapag hindi nila makuha ang gusto nila sa papel, dinadaan nila sa takot at gulo. Bumigat ang hangin, parang may paparating na bagyo. Kinabukasan, nagsimula ang gyera sa ani. Hindi barilan, kundi bulungan, paninira at pagbaliktad ng kwento. Sa palengke, biglang may kumalat na balita. Nalulugi na raw ang co-op, hindi raw kayang magbayad. Baka raw tumakbo si Elias. Ang masakit, may kasamang pangalan ni Lia. Yung Lia daw, narinig ni Lia mismo sa may tindahan ni Ate Betchay. Siya raw may hawak ng pera sa co-op, baka siya yung kumukupit. Hindi na napigilan ni Lia. Lumapit siya kay Ate Betchay na nasa harap. Kunwari nag-aayos ng paninda pero halatang nakikinig sa chismis. "Ate," sabi ni Lia, kalmado pero talim. "Kung may ebidensya ka, sabihin mo sa akin o sa barangay. Pero kung wala, tumigil ka." Nagulat si Ate Betchay. "Ay Lia, narinig ko lang naman." "Yun nga," putol ni Lia. "Narinig mo lang, pero sinasabi mo na parang totoo." Natahimik si Ate Betchay, pero alam ni Lia, hindi dito natatapos ang chismis. Kapag sinagot mo, lalo silang gaganahan. Kaya bumalik siya sa trabaho, doon siya kumakapit. Sa co-op, mas pinaigting nila ang sistema. Si Migs nag-setup ng simpleng spreadsheet, si Tia Pilar nag-double sign sa bawat release, at si Lia naglagay ng daily summary na pwedeng makita ng magsasaka. Kung gusto nilang sabihin na may tinatago tayo, sabi ni Lia kay Migs habang nagpiprint, ipakita natin na wala.
Yan, sagot ni Migs. Yan ang laban, hindi puro emosyon. Data. Pero kahit gaano kaayos ang records, may mga bagay na hindi kayang pigilan ng ledger. Isang gabi, matapos ng mahabang araw ng timbang at release, nagpaalam si Leah kay Tia Pilar at umuwing ng maaga para bantayan si Tomas. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang masama ang pakiramdam ng ama. Hingal, pawis at halos hindi makapagsalita. Pa! Sigaw ni Leah, lumapit agad. Nay! Nurshay! Nagmadali si Aling Mercy, naminginig. Si Gio nakatayo sa sulok, hawak ang backpack, namumutla sa takot. Dumating si Nurshay, mabilis na kinuha ang BP at sinilip ang dibdib ni Tomas. Kailangan nating dalhin sa klinik, sabi ni Nurshay, seryoso. Ngayon din. Kinabukasan habang nasa klinik si Tomas, nasa isip ni Leah ang trabaho sa co-op, pero pinili niya ang ama. Hindi siya pumunta sa bodega. Si Migs ang pumalit sa pag-check ng release at si Tia Pilar ang nag-ikot. Bandang hapon, tumawag si Migs. Pagkasagot ni Leah, narinig niya ang boses nitong halatang humahabol ang hininga. Leah, sabi ni Migs, may nangyari. Anong nangyari? Kinabahan si Leah. Yung bodega. Nasunog, sagot ni Migs, basag ang boses. Hindi totally pero malaki ang damage. Andun si BFP Jomar. Sinadya to Leah, halatang sinadya. Parang bumagsak ang mundo. Napaupo si Leah sa monoblock sa labas ng klinik. Hawak ng cellphone na parang biglang naging bato. Nasunog. Ulit ni Leah, halos hindi marinig ang sariling boses. Oo, sagot ni Migs. At guess what? Kumakalat na agad ang balita. Sinasabi ng mga tao, lumang wiring daw. At sinisisi si Elias. Napapikit si Leah. Siyempre, bulong niya, naninginig. Kapag hindi nila kaya sa presyo, gagawa sila ng dahilan para masira pangalan niya. Leah, dugtong ni Migs, may mga tao rin nagsasabi na ikaw daw ang nagkamali sa inventory, na ikaw daw ang nagkulang kaya nasunog. Parang may kumagat sa puso ni Leah. Hindi na lang pera ang nawala, pati dignidad niya pinipilas. Pagbalik niya sa bayan, dali-dali siyang tumakbo sa co-op. Sa malayo pa lang, nakita na niya ang usok na parang multo sa gabi. Andun ang mga volunteers, mga magsasaka at ang mga kapitbahay. Si BFP Jomar, pawis na pawis, nag-uutos sa iba. Huwag kayong lalapit, sigaw ni BFP Jomar. May posibleng chemical residue. Tumakbo si Leah palapit kay Tia Pilar na nakatayo. Nanginginig ang kamay habang hawak ang listahan ng mga stocks. Tia, tawag ni Leah. Kamusta po? Namumula ang mata ni Tia Pilar, pero matigas pa rin ang tindig. Nawala ang ilang sako, nasira ang packaging. Buti hindi lahat. Pero ang mas masakit, mabilis kumalat ang paninira. Dumating si Elias. Tahimik ang lakad pero mabigat ang aura. Kasama si Engineer Santi at ilang tao. Pagkakita ni Leah, tumigil siya saglit. Parang gusto niyang magsalita pero pinili niyang kumilos muna. Jomar, sabi ni Elias kay BFP Jomar. Anong initial? Sir, sagot ni BFP Jomar. Hindi to mukhang electrical lang. May amoy accelerant. Kailangan ng investigasyon. Tumanggo si Elias. Gawin natin. Complete report. Lumapit si Leah kay Elias. Nanginginig ang boses. Pasensya na po. Wala po ako dito kanina. Nasa klinik po kami. Tumitig si Elias sa kanya. Hindi naninisi. Tama yung pinili mo, sagot niya. Pamilya muna. Pero sa likod nila, may mga bulungan, may mga nakaturo, may mga matang parang nanonood ng pagbagsak. Yan, narinig ni Leah sa isang babae. Sabi ko na, pag may pera, may sunog. At doon, sa harap ng nasunog na bodega, naramdaman ni Leah ang pinakamalinaw na katotohanan. Hindi lang sila lumalaban sa utang, lumalaban sila sa mga taong handang magsunog ng kabuhayan para lang manatili ang kapangyarihan nila. Sa gitna ng usok, hinawakan ni Leah ang sarili niyang dibdib, parang pinipilit hindi gumuho. Dahil alam niya,
Mula sa gabing iyon, mas lalaki pa ang laban. At kung bibitaw siya ngayon, hindi lang siya ang matatalo, pati ang mga magsasakang una niyang natutunang pakinggan. Hindi natulog si Leah ng gabing nasunog ang bodega. Kahit pa pinauwi siya ni Tia Pilar at sinabing bukas na nila ayusin ang ibang detalye, hindi mapakali ang loob niya. Sa bahay, tahimik lang si Thomas, humihinga pa rin ng mabigat mula sa pagod sa klinik. Si Gio, unang beses sa matagal na panahon, hindi na naglaro sa labas, nakatitig lang sa kisame, parang natakot na may mas malaking bagsak na paparating. Nay, pabulong na sabi ni Leah habang nagtitimpla ng gamot ni Thomas. Kung mawala yung co-op, paano na yung mga magsasaka? Umupo si Aling Mercy sa tabi niya. Anak, minsan kahit gaano kakabuti, may taong gustong ibagsak ka. Tahimik si Leah. Naisip si Elias, yung tahimik na lalaking hindi humihingi ng papuri pero binubuhat ang sistema. At naisip si Ramon, yung lalaking ngumiti habang tinatakot sila. Alam niya, hindi aksidente ang sunog at kung hindi sila kikilos, masusunog din ang pangalan nila. Kinabukasan, maaga pa lang nasa co-op na si Leah. Naka-zipper ang bag niya, bitbit ang kape para kay Tia Pilar at isang maliit na notebook na puno ng notes. Nando na si Migs, puyat, may suot sa braso. Leah, sabi ni Migs, nakakuha ako ng kopya ng CCTV sa karinderya sa tapat. Hindi sa bodega mismo, pero kita yung daan papunta. Nanlaki ang mata ni Leah. May CCTV. Tumanggo si Migs. Yung karinderya ni Aling Glo, may lumang kamera. Hindi clear pero may na-capture na motor na walang plaka dumaan bandang 10:40 kagabi. Tapos may lalaking bumaba may daladalang galon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Leah. Galon? Oo, sagot ni Migs. At may isa pang detalye. Yung lalaki may tattoo sa braso. Nanlaki lalo ang mata ni Leah. Tattoo? Parang kay Kiko. Hindi ko masabing siya pero kahawig ang build, sagot ni Migs. Kailangan nating ipakita kay BFP Jomar at sa pulis. Nandun si BFP Jomar, nag-iikot sa paligid ng bodega, may hawak na clipboard. Lumapit si Leah at Migs, maingat. Sir Jomar, may CCTV footage sa karinderya sa tapat. May lumitaw na motor, may dalang galon. Tumigil si BFP Jomar at tumingin sa kanila. May galon? Sige, ipakita niyo sa akin. Habang naglalakad sila papunta sa karinderya, dumaan si Kagawad Iking may dalang megaphone, parang may announcement. Kasunod si Carmi na may cellphone na nakarecord, parang gustong mag-live. Mga kababayan, sigaw ni Kagawad Iking, huwag tayong magpanik pero kailangan natin ng sagot. Nasunog ang bodega at dapat managot ang may responsibilidad. Maraming tao ang nagtipon, mga magsasaka, mga tsismosa, mga tambay, pati ang mga estudyante na curious. Sa gilid nakita ni Leah si Ate Betchay nakasiksik sa mga tao, nakangiti parang may aabangan na eksena. Lumapit si Tia Pilar kay Leah, halatang ilitado. Yan na, Bulong nito, ginagawa ng entablado. Dumating si Elias kasama si Engineer Santi at dalawang security personnel na hindi naman nakakatakot pero halatang ready mag-control ng crowd. Tahimik ang mukha ni Elias pero kita ang pagod. Kagawad Iking lumapit agad kay Elias. Malakas ang boses. Elias, ano to? Bodega mo yan. Pera ng magsasakayan. Anong plano mo? Baka mamaya tumakbo ka na lang. Bago pa sumagot si Elias, sumingit si Carmi. Nakatutok ang kamera kay Leah ngayon. Leah, ikaw yung naghahandle ng records, di ba? Baka may tinatago kayo. Baka insurance scam. Parang nasuntok si Leah sa sikmura. Gusto niyang sumigaw pero pinigilan niya ang sarili. Ito ang gusto nila. Mabaliw siya sa emosyon para magmukhang guilty. Huminga siya ng malalim saka lumapit sa harap. Kung gusto niyo po ng sagot, malakas na sabi ni Leah, kailangan po nating pakinggan ang ebidensya, hindi chismis. Nagulat ang ilan,
Lalo na si Ate Betchay, na pataas ang kilay. Ebidensya, ulit ni Kagawad Iking, kunwari nagtataka. Anong ebidensya? Tumingin si Leia kay Migs. Tumango si Migs at itinaas ang cellphone na may video file. May CCTV footage, sabi ni Migs, malakas, sa karinderya ni Aling Glo. May motor na walang plaka. May lalaking bumaba na may dalang galon. Nag-ugong ang bulungan ng mga tao. Parang biglang nagbago ang hangin. Anong galon? Sigaw ng isang magsasaka. Gasolina? Hindi pa confirmed, sagot ni BFP Jomar, sumingit. Pero may indikasyon ng accelerant sa site, kaya mahalaga ang footage. Nanginginig si Leia, pero tumayo siya. At may tattoo yung braso ng lalaki, dagdag niya. Hindi po namin sinasabi kung sino, pero kung may malinis kayong intensyon, hayaan niyong imbestigahan. Napakunot ang noo ni Kagawad Iking, biglang nag-iba ang tono. Tattoo? Maraming may tattoo ah. Baka naman pinagbintangan niyo lang yung mga mahihirap na rider. Hindi napigilan ni Tia Pilar, sumingit. Kagawad, ikaw ang unang naninira dito. Wala ka pang ebidensya, nagme-megaphone ka na. Nagkagulo ang crowd. Si Carmi, imbis na tumigil, mas lumapit pa kay Leia. Kamera pa rin. Leia, sagutin mo, pangungulit ni Carmi. Totoo bang kayo ni Elias? Kaya kayo pinagtatakpan? Kaya mo ba sinisisi ang iba para mailigtas siya? Parang umakyat ang init sa ulo ni Leia, pero naalala niya ang sinabi ni Elias. May mga taong babarilin ka sa chismis, kaya hindi siya lumihis. Wala po akong relasyon kay Elias. Malakas na sagot ni Leia, diretso sa kamera. Nagtatrabaho po ako dito. Kung gusto niyo ng love story, hindi po dito yon. Ang pinag-uusapan natin, kabuhayan ng magsasaka. May ilan na napangiti, may ilan na napatahimik. Kasi tama, pinipilit nilang gawing chismis ang isang seryosong krimen. Doon biglang may boses mula sa likod. Si Riza, yung single mom na farmhand, lumapit hawak ang anak niyang maliit. Kung gusto niyong manisi, sabi ni Riza, nanginginig ang boses pero matapang. Manisi kayo sa mga middleman na umikot kagabi. Nandito sila sa bukid namin. Pinipilit kaming magbenta sa kanila. Tapos ngayon, nasunog yung bodega. Ano yon? Coincidence? Sumingit si Mang Turo. Oo, kagabi nga may dumaan sa amin. May nag-alok ng cash. Si Kiko yun, kilala ko. Parang may sumabog na bulungan. Pangalan ni Kiko, tauhan ni Ramon, biglang lumutang sa hangin. Biglang natigas ang mukha ni Kagawad Iking. Hoy, hoy, hoy! Wala tayong pinangangalanan dito ng walang ebidensya. Pero huli na, marami na ang nag-uugnay. At sa gilid, may isang taong tumayo. Si Bong na habal-habal driver, yung nakakita noon sa kalsada. Ako, sigaw ni Bong. Nakita ko yung motor na yon, nandun ako. At yung itsura ng braso, kahawig ng kay Kiko. Parang biglang lumalim ang tensyon. Dito na tumayo si Elias at nagsalita sa unang pagkakataon. Hindi sumisigaw pero tumagos. Mga kababayan, hindi ko kayo hinihingyan ng tiwala dahil may hasyenda ako. Hinihingi ko ang tiwala nyo dahil may proseso. Kung may ebidensya, ibibigay natin sa pulis. Kung may sala, mananagot, kahit sino pa yan. Tumingin si Elias kay BFP Jomar at sa pulis na dumating, si PSSG Marlon Reyes, mukhang seryoso at hindi palabiro. Inabot ni Migs ang footage. Ikinuha ito ni PSSG Reyes. Bibigyan namin ng formal investigation, sabi ni PSSG Reyes, at kung may witness statements, pakisubmit sa station. Kagawad Iking biglang sumingit ulit, halatang gustong kontrolin ang narrative. Sige, investigation. Pero habang wala pang resulta, dapat suspend muna ang operations. Safety issue yan. Napatayo si Tia Pilar. Suspend? Paano yung magsasaka? Paano yung bayad nila? Yan ang gusto nyo. Mabalam. Doon nakita ni Lia ang tunay na laro. Hindi lang para manisi, kundi para patigilin ang co-op. Para bumalik ang magsasaka sa mga middleman.
Huminga si Leah, saka lumapit sa harap, hawak ang printed daily summary na ginawa niya ilang araw na. Itinaas niya ito sa hangin. Kung worried po kayo sa pera, sabi ni Leah, malakas. Ito po ang listahan ng release at inventory bago ang sunog. Transparent po lahat. At kung gusto nyo ng audit, gawin natin. Pero wag nyong gamitin ang sunog para patayin ang co-op. May katahimikan. Sa unang pagkakataon, maraming mata ang tumingin kay Leah hindi bilang chismis, kundi bilang taong lumalaban. Sa gilid, nakita ni Leah si Carmi na hindi na gaanong makapagsalita dahil hindi na niya kayang gawing love story ang usapan. At sa malayo, sa kanto ng crowd, may isang lalaking nakatago sa cup, si Kiko. Saglit nagtagpo ang mata nila ni Leah bago itong mabilis na tumalikod at umalis. Naramdaman ni Leah ang panginginig sa tuhod pero hindi siya bumitaw kasi alam niyang sa sandaling ito nakatayo siya hindi lang para sa sarili kundi para sa bawat magsasakang natutong magtanong, para sa pamilya niyang gustong mabuhay ng marangal at para sa katotohanang matagal nang nilalamon ng takot sa bayan nila. Hindi agad natapos ang laban matapos ang pagsabog ng katotohanan sa harap ng bayan. Sa susunod na mga araw, parang mas lalong naging makapal ang hangin. Parang may dalawang kwento na nagbabanggaan. Yung kwentong gustong itulak ni Ramon at ng mga tauhan niya at yung kwentong unti-unting binubuo ni Leah, Elias at ng mga magsasaka. Kwento ng transparency, pagbangon at pagsuway sa takot. Unang dumating ang takot. Isang gabi habang pauwi si Leah mula sa co-op, may bumuntot na motor. Tahimik lang. Hindi humaharurot pero sapat para maramdaman niyang sinusundan siya. Hindi siya lumingon. Imbis, dumiretso siya sa maliit na sari-sari store ni Aling Nena na may ilaw sa harap. Aling Nena, mabilis na sabi ni Leah pagpasok. Pwede po ba akong tumawag? Parang may sumusunod. Nanlaki ang mata ni Aling Nena. Diyos ko, sige, dito ka muna. Tinawagan ni Leah si Migs at si PSSG Reyes. Ilang minuto lang dumaan ang patrol. Nang lumabas si Leah, wala na yung motor, pero naiwan ang mensahe. Alam nila kung saan siya dumadaan. Kinabukasan sa barangay hall, sinabihan siya ni PSSG Reyes na may update. Miss Marasigan, sabi ng pulis, seryoso, na-verify namin yung footage. Hindi pa namin pwedeng i-disclose lahat, pero may lead kami. May 2 witness na nag-match ang description at may record si Kiko, dating may kaso ng intimidation. Nanlamig si Leah. So, siya po? Hindi pa final, sagot ni PSSG Reyes, pero malakas ang indication. Hinihintay namin ang chemical result at statement ng BFP. Paglabas niya, nasa lubong niya si Elias. Hindi ito nakangiti pero may steady na presensya na parang haligi. Okay ka? Tanong ni Elias. Natakot po ako kagabi, sagot ni Leah, diretsong umamin. May bumuntot. Tumanggo si Elias, parang matagal na niyang inaasahan, kaya kailangan mong maging maingat, pero hindi ibig sabihin aatras tayo. Tumingin si Leah sa kanya. Hindi po ako aatras. Sa susunod na linggo, lumabas ang initial findings ni BFP Jomar. May accelerant at hindi simpleng short circuit. Ibig sabihin, may nagsunog talaga. Naglabas din si PSSG Reyes ng formal request para sa karagdagang CCTV sa ibang tindahan at nagpa-blatter ng witness statements mula kina Mang Turo, Bong at Riza. Habang tumatakbo ang investigasyon, sinubukan naman ni Ramon ang ibang paraan, hindi sunog kundi papel. Dumating ang demand letter sa bahay ni Leah, pinirmahan ng law office ni Attorney Vina Solis. Nakasulat doon na kung hindi sila pipirma sa kasunduan sa loob ng 7 araw, magsasampa sila ng kaso at kukunin ang collateral, ang lupa. Naupo si Leah sa limesa, hawak ang letter, habang si Tomas nakahiga at nakatingin sa kisame. Si Aling Mercy nanginginig ang kamay, pilit nagpapakatatag. Si Gio tahimik, nakikinig kahit kunwari nag-aaral. Anak, Mahinang sabi ni Tomas. Ayoko nang kayong nadadamay sa gulo. Pa, sagot ni Leah. Matigas ang boses pero may luha sa mata. Kung bibitaw tayo, mas lalo tayong aapakan. Kinabukasan, sinamahan siya ni Mig sa City Legal Aid tulad ng ipinangako nito. Doon nila nakausap si Attorney Liza Montero, isang legal aid lawyer na simple lang ang suot
pero matalas ang tanong at mabilis magbasa. Leia, sabi ni Attorney Liza habang sinusuri ang papel. Yung interest computations nila, questionable. At yung clause na pinapapirma sa'yo, one-sided. Huwag kang pipirma. Pero paano po yung demand letter? Tanong ni Leia. Ngumiti si Attorney Liza ng kaunti. Sasagutin natin, maghahain tayo ng counter. Request for mediation at review ng interest. At kung may harassment at intimidation, pwede rin nating isama sa complaint. Napalunok si Leia. Pwede po ba yun kahit mahirap lang kami? Mas lalo, sagot ni Attorney Liza. Kasi ang batas, hindi dapat para lang sa may pera. Pag-uwi nila, dumiretso si Leia sa co-op, dala ang kopya ng reply letter. Si Tia Pilar tumanggo habang binabasa. Good, sabi ni Tia Pilar. Hindi ka lumhod, tumayo ka gamit ang papel. At sa parehong araw na iyon, nangyari ang hindi inaasahan. Tumawag ang HR, si Miss Carmina Yu. Nanginginig ang kamay ni Leia sa paghawak ng cellphone. Hello po, Ma'am Carmina. Miss Marasigan. Malamig pa rin ang tono pero hindi na kasing bigat. I reviewed your interview notes. You were late, yes, but your answers showed grit. We have an opening for a contractual position. 3 months. Minimal benefits. Can you start next week? Parang biglang nabuksan ng langit. Napahawak si Leia sa bibig niya. Pilit hindi umiyak. Opo, ma'am, sagot niya halos pabulong. Opo, thank you po. Pagkababa niya ng tawag, napaupo siya sa bangko sa labas ng co-op. Tumulo ang luha niya, pero ngayon, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pag-asa. Hindi pa ito happy ever after, pero sapat na ito para huminga. Nakita siya ni Elias mula sa pinto, lumapit ng tahimik. Ano yon? Tanong niya. Pinakita ni Leia ang text confirmation. May trabaho po ako sa city, contractual. Tumanggo si Elias may maliit na ngiti. Good. Ibig sabihin may 2 paa ka na ngayon, hindi ka na isang direksyon lang. Pero hindi ko po iiwan ng co-op, mabilis na sabi ni Leia. Parang natakot mawala ang bagong mundong tumulong sa kanya. Hindi ko rin gusto na iiwan mo, sagot ni Elias. Pero kailangan mong umangat. At kung kaya mong pagsabayin, we'll adjust. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang takbo ng buhay. Nagpatuloy si Leia sa city job tuwing weekdays at sa co-op naman tuwing weekends at ilang gabi. Naging mas maayos ang gamot ni Tomas dahil sa tulong ng assistance program at sa dagdag na kita. Unti-unting bumaba ang BP nito at mas madalas na siyang nakakaupo sa labas ng bahay, humihinga ng hindi na parang nilulunod. Si Gio nagsimulang mag-top sa klase. Isang araw umuwi itong may medal. Ate, sigaw ni Gio, tumatakbo papasok. May award ako. Niyakap ni Leia ang kapatid, nanginginig sa saya. Ang galing mo! Si Aling Mercy unti-unting nagkaroon ng oras hindi lang maglaba, kundi magbenta ng maliit na merienda sa labas, tinapay at kape para sa mga dumadaan. Maliit pero sariling kita. Sa kabilang banda, hindi rin natapos ang investigasyon. Isang hapon, kumalat ang balita. Naaresto si Kiko matapos lumabas ang result at maitugma ang ilang detalye ng footage kasama ang witness statements. Hindi pa final ang kaso pero may malinaw ng direksyon. At dahil lumakas ang atensyon ng tao sa bayan, umatras si Ramon sa sobrang agresibong paniningil. Hindi dahil naging mabait siya, kundi dahil natutukan. Ang demand letter nauwi sa mediation. Sa mediation, kasama si Attorney Liza na ipababa ang interest at nagkaroon ng mas patas na payment plan. Hindi pa rin madaling bayaran pero hindi na sila nilulunod. Isang gabi, sa may bakuran ng co-op na inayos na ang bodega, mas maliit pero mas lake, nagtipon ang mga magsasaka. May simpleng salo-salo, lugay, tinapay at kape. Nandun si Riza kasama ang anak, si Mang Turo, si Nay Rosa, si Bong, si Migs, si Tia Pilar, pati si BFP Jomar na dumaan lang saglit. Lumapit si Elias sa harap, may hawak na basong kape.
Hindi ito tungkol sa akin. Sabi niya, tumingin sa mga tao. Hindi ito tungkol sa hasyenda. Ito ay tungkol sa mga taong hindi bumigay. Pagkatapos, tumingin siya kay Leia at tungkol sa isang babae na dati nagsalita ng masakit dahil pagod, pero pinili niyang ayusin ang sarili at tumayo. Namula si Leia. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumapit si Tia Pilar at tinapik siya sa balikat. "O, sabihin mo," bulong ni Tia Pilar. "Hindi araw-araw may ganito." Huminga si Leia ng malalim, saka tumayo. Sa harap ng mga taong dati, posibleng humusga sa kanya. Ngayon, nakikinig. "Hindi ko po ipagkakaila," sabi ni Leia. Nanginginig ang boses. "Nagkamali po ako. At kung hindi po ako tinulungan nung araw na nasiraan ako, baka wala po ako dito." Tumingin siya kay Elias. "Hindi po ako humihingi ng tawad dahil may hasyenda kayo. Humihingi po ako ng tawad dahil tao kayo. At salamat po dahil pinakita niyo sa akin na ang putik sa sapatos hindi kahihiyaan. Pwede pala siyang maging simula." Tahimik ang lahat, tapos may palakpak. Una si Riza, sunod si Mang Turo, hanggang sa sumabay ang iba. Sa gilid si Tomas, nakaupo sa upuang kahoy. Pinanood ng anak niya na nakatayo sa harap ng tao. Umiyak siya ng tahimik, hindi dahil mahina, kundi dahil sa wakas, nakita niyang hindi nasayang ang hirap nila. Pagkatapos ng salo-salo, naglakad si Leia palabas ng bodega para huminga. Sumunod si Elias, dahan-dahan. "Leia," sabi ni Elias, "hindi ko kailangan ng papuri, pero masaya akong hindi ka na yung batang natatakot sa tingin ng iba." Napangiti si Leia. "Pagod pero totoo. Natuto po ako. At kung hindi dahil sa inyo, baka hindi." Tumanggo si Elias. "Hindi dahil sa akin, dahil pinili mo." Saglit silang tumahimik. Sa malayo, maririnig ang kuliglig at hangin sa palayan. Sa unang pagkakataon, ang bayan, kahit may chismis pa rin, kahit may kontrabida pa rin, parang may espasyo na para sa pag-asa. At sa puso ni Leia, may tahimik na pangako. Hindi na siya babalik sa dating sigaw na puno ng panghuhusga. Sa halip, gagamitin niya ang boses niya para sa mas mahalaga. Para sa pamilya, para sa kabuhayan, at para sa kinabukasang hindi na kailangang sunugin bago makita ang liwanag.